Sino ka? Bakit nandito ka sa kama ko? Miss, nakalimot ka ba? Uminom ka kagabi, sobra. Dinala kita pauwi. Tapos hindi mo pa ako pinapayagang umalis. Huwag kang alis. Mag-inom ka pa sandali. Pero hindi ibig sabihin na pwedeng samantalahin mo ako. Huwag mo akong pagsamantalahan. Ano? Ako daw ang nagsamantala? Ikaw ang kusang gumalaw, Ox? Kaso hindi ka pwedeng ganyan. Relax ka. Ako na ang bahala sa'yo. Bahala? Ikaw na walang kwentang security. Paano ka makakabahala? Kinabukasan sinira mo pa yung stalking ko. Halos isang buwang sahod mo ang halaga nun. Paano mo ako poprotektahan? Lakad ka na dito, lumayas ka. Huwag kitang gustong makita pang muli. O tatawag akong pulis. Said, tawagin mo ang pulis. Tawag. Tigil. Anong pangalan mo? Lindong. Ako ang security dito. Disipulo. Dapat nang bumaba ka ng bando. Magsanay sa makamundong mundo ng 3 taon. Pagkaraang 3 taon, pagkatapos, ikaw ay tunay na magiging sect leader ng Wujimen. Master, kami sa Wujimen, ang numero 1 sekta sa buong mundo. Bakit kailangan ko pang itago ang pagkakakilanlan ko? Iyan ang dahilan. Pagkaraang 3 taon, maintindihan mo rin. Tapos na ang 3 taong pagsubok. Pero, hindi ko pa rin maintindihan ang ibig mong sabihin. Lindong. Kung mo ang gamit mo, lumayas ka. Tinanggal ka sa trabaho. Anong ibig sabihin yan? Ang may-ari ng Building 5. Si Wei Zixuan ang nagreklamo sa iyo. Sabi niya tungkol sa serbisyo mo kagabi. Hindi ako nasyahan. Ansoyer. Hello, Ansoyer. Ano po ang may tutulong ko? Si Yaolin, wala kaming tubig sa bahay. Magdala ka ng isang balde ng tubig sa itaas. Answer. Tinanggal si Lindong sa trabaho. Hindi na siya security dito. Ang tubig ninyo. Ako na ang magdadala. Si Yaolin, totoo ang sinasabi niya. Ikaw na ang maging personal bodyguard ko. 20,000 kada buwan. Kasama na ang pagkain at tirahan. Sama ka sa akin. Hindi kayo nagbibiro, di ba? Tingnan mo ako, mukha ba akong nagbibiro? Si Lindong dati ay nagligtas sa akin. May tiwala ako sa kanyang kakayahan. Talagang may kumpiyansa ako. Pero, Ansier, ako, Lindong, bakit hindi ka pa umaalis? Wei Zixuan. Si Lindong ngayon ay ang personal kong bodyguard. Saan man ako, nandoon siya. Sumang-ayon ka. Siyempre, pumayag naman siya. Maging personal bodyguard ko. Mas maganda kaysa maging ordinaryong security lang. Anong problema? Wei Zixuan, ano ang kinalaman nito sa'yo? Nag-alala lang ako. Para sa kaligtasan ni Anseer. Hindi siya basta mabuting tao si Lindong. Gawing bodyguard mo siya. Mas dapat ikaw ang mag-alala. Mag-alala ka para sa sarili mo. Wei Zixuan, bata pa rin siyang babae. Hindi pa niya ma-appreciate ang tipo ni Lindong. Mapapatawad naman siya dahil bata pa. Lindong, tara na tayo. Ikaw pa ang magdadala ng tubig para sa akin. Lindong, hindi ba sinabi mo noon na mag-alaga ka at mananagot sa akin? Kailangan kong pumunta ngayon sa Yunding Villa. Doon ako sasama sa engagement reception. Sasaksihan mo ba lang ba na ikakasal ako sa iba? pasensya na, Ansier. Hindi na ako makakasama sa'yo. Wei Zixuan, hintayin mo ako. Yung gusto mo, kailangan kunin ko para sa'yo. Answer. Lindong, huwag kang magkamali ng pagkaintindi. Kanina lang, ginagawa ko lang. Para lang makipagtalo ka yan. Ito hawakan mo. Kalilimutan mo na ang nangyari kagabi. Mabuti to para sa'yo. At mabuti rin para sa akin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Sige. Ipapaliwanag ko ng mas malinaw. Ang magiging fiancé ko ay mula sa isa sa 4 na malaking pamilyang Tianzhao. Si Tsing Hongwen, ang panganayang pamilyang Using. Kung malalaman niya ito, kagabi, tayong dalawa, wala nang magandang kahihinatnan. Sinabi mong mag-alaga ka. Kaya babae ko na yun. Wala kang maipapangasawa sa iba. Baliw ka ba? Alam mo ba kung sino si Uling Hongwen? Kaya mo ba siyang saktan? O kaya, iniisip mo ba na kulang ang pera? Sige, bigyan mo akong bank account. I-transfer ko ang 500,000. Isipin mo na lang bilang pambiyaheng bibig. Mas mabuti pang umalis ka na. Pwede ko bang intindihin na nag-alala ka para sa akin? Baliw ka ba? Hindi posible yan sa pagitan natin. Naglalaho ka na bang bite? Isa lang naman ang pamilyang Tsing sa Tianzhou.
Walang dapat ikatakot. Baliw. Yun ding villa ba yon? Si Miss Wei at si Lord Singh. Perpekto magasundo, para silang nilalang ng langit. Tama. Ganyan kaganda si Wei Zixuan. Tanging sitsing lang ang bagay sa kanya. Anong perpektong magkasundo? Si Wei Zitzman. Bakit siya karapat-dapat? Ang kuya naming si Hongren. Si Fan Xiaoyao, ang panganay na dalagang pamilya Fan. Kapatid na Wing Hongwen. Ngayon ang araw ng engagement mo. May mga bagay na ayokong sabihin. Pero si Wei Zitzman na to. Kagabi siya'y patuloy na kasama. Ng isang security guard. Ano ang nangyari? Di mo na kailangan ipaliwanag yan, di ba? Tingnan mo naman, Wei Zitsuan, Bakit di ka himanap ng magandang lalaki? kailangan mo pang makipagrelasyon sa isang maliit na security? Ang hina naman ng standards mo. Ikaw na babae. Ako, Sapat na, Xiaoyao. Huwag ka nang magulo. Kapatid na Tsing Hongwen. Ako, Kagabi, buong gabi ako'y kasama si Wei Zixuan. Hindi gaya ng inisip ninyo. Naintindihan nyo ba? Fan Xiaoyao. Lumuhod ka. lasing ka lang. Sinabi ko, lumuhod ka. Wei Zixuan. Sa gabi bago ng iyong engagement, nasa kama kakasama ang isang tarantadong security. Magkasama kayong nagkakaintingan buong gabi. May natira pa ba sa mata mo para sa akin? Ako, ang iyong magiging groom? Tsing Hongwen, hindi ganyan ang nangyari. Kailangan mong maniwala sa akin. Mukhang. Tama nga si Fan Xiaoyao. Tunay kang isang J-Tao. Hindi naman, Hongwen. Hongwen, Anong? Yung maliit na security, nakapwesto siya. Ako ang iyong fiance. Pero hindi ako pwedeng pumasok? teka, hindi pa tayo kasal. Hongren. Huwag kang magpanggap na. Akala mo ba sarili mong isang dalagang puro dangal? Isa ka lang palang walang hiya. Hongwen. Huwag mong gawin yan. Ayos ka lang ba? Siya ang basurang security. Babae. Kapag aalis ka ngayon, ang 1 billion na investment, kalimutan niyo na ang Wei family. Lindong. Alam mo ba, ano ang ginagawa mo? Kung ganyan ang ginawa mo, paano pa makakaangat ang Wei family sa Tianzhou? Tianzhou, Ano naman ang gusto mo? Gusto mo ba na tahimik kong panoorin? Na minamaliit ka ng asungot na yan? Ikaw ang babae ko. Hindi ko papayagan na may sinumang sasaktan ka. iyan ang Sing family sa Tianzhou. Nagalit ka sa kanila. Gusto ninyo ba nawasakin ko na ang pamilya nyo? Isang ordinaryong Tsing family lang iyon. Kapag gusto ko, isang kisap mata lang, pwede ko na silang lipulin. Walang kakayahan, huwag magyabang. Isa kang simpleng security guard lang. Ano bang karapatan mo para kalabanin ang Sing family? Maghintay kayo. Tingnan mo, Ganyan ang trato ng iyong master ng Tsing sayo. Ganyan kanya tinatrato. Lindong, mag-isip ka ng mabuti. Dito sa Tianzhou, kapag nainis mo ang iyong master ng Sing, sunod nito, hindi ka na makalalakad ng malaya. Eh ano kung hindi ako makagalaw? Wala akong pakialam kung sino siya. Kung may nang-aapi sayo, hindi ko siya papayagang makaligtas. Tungkol sa Tsing family, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sayo. Magsisisi ka. Para sayo. Hindi ako magsisisi. Lindong, seryoso ka ba? Pinangako ko sayo. Gagawin ko yan, talagang gagawin ko. Anong ginagawa mo? Isut mo yan. Sama ka sa akin sa civil registry, magpapakasal tayo. Anong sabi mo? Sama ka sa akin sa civil registry, magpapakasal tayo. Anong sinabi mo? Ayokong ulitin pa. Nagsisisi ka na? Hindi naman. gising na ako. Kumain ka na, almusal muna. Saan mo nakuha to? Bumangon ako kanina, bumili ako. Sedge, gets ko na. Anong nangyari? Tumawag ang kuya ko. Sabi niya lumala ang kalagayan ng mama. Alis ako ngayon papunta doon. Kuya, Lindong. kumusta ang mama? Sabi ng ospital, kung hindi kami makakabayad, huwag nang pag-usapan ng operasyon. Bukas palisin si mama. Walang problema. Ako na ang mag-asikaso ng pera. Huwag kang mag-alala. Lindong. Si Yarly King sa ospital. Hindi ba siya ex-girlfriend mo? Humingi ka na lang ng tulong sa kanya. May paraan ako. Kukuhanin ko ang pera, sigurado ako. Anong paraan meron ka? Ikaw ang magbabayad. 500,000 yan. Anong dala mo para magbayad? Lindong, Tagal na nating hindi nakita. Wala namang pagunlad ang kakayahan mo. Pero ang yabang, natutunan mo naman. Ang perang to. Ako ang magbabayad. Sino ka pa naman? Ako ang asawa niya. Lindong. Kailan ka nagpakasal? Sinasabi ko, Lindong. Hindi to bisana. Isa tong artista na kinuha mo, di ba? Ang talino mo talaga. May pera ka pang kumuhang artista, pero wala para gamutin ang nanay mo. Baka akala mo hindi namin alam. Malapit nang mawala ang nanay mo. Gagawa ka pang peking nobya para lang lokohin siya. Anong klaseng salita yan? Saka naman, siya pa ang ex-girlfriend ng aming Lindong.
Ang malupit naman ng sinabi mo. Baka mali ang sinasabi ko? Walang pera para magpagamot, kaya mas mabuting lumayas ka na, at iwan mo na rin yung kama para sa may sakit. Sinasabi ko nga, ako ang magbabayad ng pera. Anong karapatan mo para magbayad? Dahil ako ay Vice Presidente ng Way Group. Vice Presidente ng Way Group. Tanga kang tusong babae. Akala mo ba may karapatan kang pumalo sa akin? Sinagot kita ng palo. Anong nangyayari rito? ER Liman King. Anong problema? Zhao Hao. Dinampot ako ng babaeng ito. Sino ka ba? Bakit mo sinaktan ang girlfriend ko? Siya ang Vice Presidente ng Way Group. At asawa ko siya. Lindong, anong kabaliwan ang ginagawa mo? Ang babaeng ito ay asawa mo. Wala akong oras para sa mga birong ito. Huwag mo akong siraan dito. Lumayas kayo ngayon din. O huwag kayong magtaka kung hindi ako magpapakumbaba. Kamanumeo Tres, di ba? Mukhang hindi mo alam. Ako ang surgical director ng ospital na ito. Sa Klolo, ako ang nasa charge ng surgery. At ang operasyon ng ina mo ay ako ang humahawak. Kaya nandito ako ngayon. At tingin ko, hindi maganda ang pakikitungo mo sa akin. Xiao Dong, anong balak mo? Bahala na. Director Zhao, hindi pa marunong ang anak namin na si Lindong. Ako ang mag-alay ng paumanhin para sa kanya. Hindi mo kailangang mag-sorry. Lindong, bibigyan kita ng 3 segundo. Papagsasampalin mo ang sarili mo ng 3 beses. Kung hindi, mamamatay talaga ang nanay mo. Sa kama na ito. Hindi naman. Director Zhao, ikaw. Ang laki ng Changzhou Hospital. Ikaw lang ba ang kayang mag-opera? Hindi ako maniniwala na walang ibang makakagawa. Dito. Hindi lang ako ang marunong. Pero yung iba kung gagawa man, maaabot mo ba silang kuhanin? At saka, malapit na akong mapromote bilang bisepangulo ng ospital. Isang salita ko lang, kung ganyan ang mangyari sa nanay mo, walang magpapagaling sa kanya. Lindong, ito ang parusa kapag ako ang iyong sinaktan. Kung mamamatay ang nanay mo. Ikaw din ang mananagot. Director Zhao. Lahat ng kasalanan, amin na. Kung may galit kayo, huwag ninyo ipaabot sa amin. Huwag ninyong hadlangan ang operasyon. Nagmamakawalang hiya ako, pakiusa. Pwede namang patawarin namin kayo. Paunahin mo siyang pagluhurin, at dilaan niya na malinis ang sapatos ko. Hindi naman. Director, ang ginawa ninyo. Gawin niyo o hindi, nasa inyo na. Isa lang ang kondisyon ko. Lindong. Mabilis, mag-sorry ka sa director. Pipilitin niya akong lumuhod. Hindi siya karapat-dapat. Anak, paano ka naman? Ang hindi mo nga maintindihan. Kuya, huwag kang mag-alala muna. Hindi naman pag-aari nila ang Tiansu Hospital. Hindi ito pag-aari ng pamilya nila. Kilala ko si Den Huang. Tatawagan ko siya ngayon din. Baka sakali, baka pa, maari pang gawin ang operasyon. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong sayangin ang effort. Kaya naman ni Dian Huang gawin ito. Pero abala siya sa pananaliksik. May ginagawa siyang proyekto sa medical college. Wala siyang oras. Dan Huang. Dian Huang. Xiao Wei, bakit ka nandito sa ospital? Den Huang, gusto kong pakiusapan kayong mag-opera. Ay, naku. Akaunti talaga ang oras ko ngayon. Subukan niyo si Director Zhao. Siya ang nasa aming ospital. Ang Chief of Surgery. Mas may kapasidad siya. Walang problema, sigurado. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ang operasyon na ito. Den Huang. Ang operasyong ito, talaga bang hindi ninyo kaya gawin? Young Sec Leader. Den Huang. Ako si Lindong. Hindi ako yung sinasabing yung sec leader. Mukhang nagkamali kayo ng tao. Pasensya na. Nagkamali talaga ako. Ginoong Lin, ang pasyente, kamag-anak ba ninyo? Siya ang nanay ko. Tatay Huang, si Lindong ang asawa ko. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Say. Dahil sa pangalan ninyo, utulungan ko kayo. Ipapalam ko, sa loob ng kalahating oras, magpupulong tayo ng emergency. Isang case review meeting. Ang operasyong ito, ako mismo ang mamumuno sa pag-opera. Pero, Dian Huang. Ano nang gagawin namin sa Piper para sa International Medical Conference? Ipinresenta namin yung research. I-postpone. Kung kinakailangan, huwag na lang tayong dumalo. Xiao Zhao, ito'y pasyenteng ikaw ang responsible. Pero pupunta ka pa rin sa conference. Seg. Sa oras ng operasyon, ikaw ang magiging assistant ko. Opo, Dian Huang. Den Huang. Hindi ko kayang mag-imbita ng iba. Ang doktor na ito, siyang mag-operate sa aking ina. Bakit? Uncle Huang, hindi niyo alam. Siya at ang kanyang girlfriend, Yarly Manqing. Kakahalikan lang kay Lindong. Sabi pa nila, paupuin siya at mag-sorry. Ganyang tao. Sino ang makakatiyak? Hindi siya gagawang kalokohan habang operasyon? Director Zhao, lahat ng sinasabi nila totoo. Dian Huang. Kasalukuyan kayong tinatanggal. At kayo rin. Lumayas kayong lahat. Dian Huang. Wala naman akong ginawang masama. Nga naman, Dan Huang, matagal na tayong naglilingkod dito sa ospital. Kung wala man kaming malaking nagawa, mayroon din namang pinaghirapan, di ba? Pakiusap, patawarin niyo kami. Sinasabihan namin kayong totoo. Huwag niyong sabihing walang alam. Huwag niyong pahalagahan ang mga iyon. Hindi ako ang dapat ninyong lapitan. Kundi si Lindong. Kung papatawarin niya kayo, hindi ko na ito ipagpapatuloy. Lindong,
Nanghihingi kami pakiusap. Patawarin ninyo na kami. Ipakita ninyo ang kabaitan. Patawarin ang maliit naming pagkakamali. Patawarin ninyo kami, please. Den Huang. Tungkol naman sa operasyong iyon, pasensya na at maraming salamat sa inyo. Hindi po. Security. Hilain ninyo silang dalawa palabas. Lindong. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Lindong. Maghahanda na ako. Maraming salamat, Den Huang. Paalam, Den Huang. Lindong. Si Dian Huang na ito. Ano ang relasyon niya sa'yo? Bakit siya? Ganun kamalaga sa atin. Hindi ko siya kilala. Sa tingin ko, dahil ito kay Wei Zixuan. Kaya pumayag si Den Huang tumulong sa atin. BA0031. Kaya naman, dapat natin magpasalamat na maayos sa kanya. Alagaan mo siya ha. Alam ko, Simula ngayon, kung may umalipusta sa'yo yung lalaking yan, sabihin mo lang sa akin. Ayusin ko siya. Paumanhin, ma'am. Naka-freeze ang card ninyo. Hindi makapagbayad. Sabi ko nga, naka-freeze. Alo, Lola, ang bank card ko. Bakit na-freeze? May mukha ka pang magtanong. Alam mo ba, ika at yung security na yan, ang nagdala sa pamilya ng sobrang problema. Doon sa Chanshaw, nakasagasa kayo sa Tsing family. Ang pamilya natin, lahat ng pondo, kailangan gamitin para paikutin ang pera. Wala nang pera para sayangin mo. Lola, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Tama na. Huwag na magpaliwanag. Sasabi ko sa'yo, Wei Zixuan, bago ka humingi ng tawad sa Tsing family, at bago ka makuha ang kapatawaran ni Tsing Hongwen, hindi ka gagamit ng kahit isang sentimos ng pamilya. Lola, Pasensya na. Hindi na namin kailangan to. ako na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Isa lang akong simpleng security. Akala mo tanga ako? Si Den Huang. Sa simula, gusto niyang tanggihan ako. Nakilala ka niya, kaya bigla siyang nagbagong isip. Siyang nag-opera sa nanay mo. Tapos tinawag ka pa niya. Yung sec later? Said. Aminin ko, kilalang-kilala ko si Den Huang. 3 taon na ang nakalipas. Nasa serbisyo pa ako bilang sundalo noon. Noong isang misyon, iniligtas ko ang buhay niya. Tungkol naman sa sinasabi niyang yung sec leader, hindi ko talaga alam yun. Talaga. Siyempre tutu. Bakit pa ako magloloko sa'yo? Saya. Akala ko nga, na isa kang malaking tao. Kaya, hindi na ako matatakot kay Tsing Hongwen. Ang Wei family namin, makakapaginhawa na at magiging panatag. Wala nang problema. Maniwala ka sa akin. Lahat magiging maayos. Ma'am, Kain ka na. di ko inakala na ang galing mo pala magluto. Mahal, basta masarap sa'yo, ayos na sa akin. Sinong tinatawag mong mahal? Saan ka pupunta? Kailangan kong mag-night shift. Hindi mo pa natatapos kumain. Bakit ka magtatrabaho sa gitnang gabi? Wala naman akong trabaho. Sino ang magpapakain sa'yo kung hindi ka magtatrabaho? Magtrabaho ka ng maayos. Huwag mong hayaan na maagaw ka ni Answer. Naiwan mo na naman ang gamit mo. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ayos naman ang buhay mo lately, Sinasabi ko sa'yo, nagpakasal na ako. Wala na kaming anumang kaugnayan. Ikaw, nagpakasal ka na? Wei Zixuan. Sa harap ng napakaraming tao, iniwan mo ako. Iniwan mo ako sa Tianzhou, sa pamilya Qing. Nasaan na ang dangal ko? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon babawiin ko ang utang mo. Kasama pati ang prinsipal at tubo. bitawan mo ako. Bitaw. Takbo. Hindi ka ba mahilig tumakbo? Takbo. Nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Pakiusap, hinihiling ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Bakit ka umiyak? Ngayon. Maglaro tayo ng nakaka-excite. 4 tayo. Hindi pa. Huwag. Manahimik ka. Tsing Hongwen. Tingnan mo ang lakas ko. Saklolo. Alam ko. Ako si Huing Hongwen. Hindi ako basta-basta. Ang coach ni Tsing Hongwen. Naku, Ikaw na naman, tarantadong security. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya nilalaro. Mahal. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos na. Gising ka na? Ito. Saan ito? Ito ay ospital. Nahimatay ka. Sabi ng doktor, wala namang malubhang problema. Magpapahinga lang siya, makakabawi din. Yung putang ina na si Tsing Hongwen, sisingilin ko siya, para matuto siya ng leksyon. Tayo ba'y nabaliw? Binalak mong sampalin si Uling Hongwen? Ginawa niya yun sa asawa ko? Wala siyang sapat na bayad pa nga. Kinabayaan na natin siya doon. Sinaktan mo si Uling Hongwen. Hindi ka niya palalagpasin, sigurado. Tumakbo ka na. Umalis ka sa Chanshaw. Tara. Di ko akalain. Medyo alaga ka pala sa akin. Anong oras na ba ito? May sinasabi ka pa rin ganoon? Alam mo ba ang tungkol sa Tsing family? Ano ang representasyon nila sa Chanshaw? Isa sila sa 4 na pinakamakapangyarihan na pamilya dito. Umalis ka na.
Bakit ka na-stuck diyan? Tumakbo ka mabilis. Takbo. Saan ta siya makakatakas? Lola, bakit po kayo nandito? Wei Zixuan. Dahil hindi mo sinunod ang sinabi ko. Ako mismo ang dumating. Ngayon, sumama ka sa akin pabalik. Upunta tayo sa bahay ng Sing. Magpapakumbaba ka at humihingi ka ng paumanhin kay Sing. Tungkol naman sa maliit na security na ito, sama rin kayo. Lumuhod kayo sa harap ni Sing Hongwen hanggang siya ay magpatawad sa inyo. Lumuhod kayo sa kanya. Baka hindi niya kayanin. Lola, ngayon ako na, ang asawa ni Lindong. Ako at si Uling Hongwen. Wala nang anumang kaugnayan. Ikaw anak mo yun. Papapatayin mo ba ako ng gali? Kahit ayaw mo kay Sing, hindi ka pwedeng basta magpakasal sa sinumang lalaki. Pinapahiya mo ang sarili mo. Kung ikukumpara kay Sing, ano ba siya para sa iyo? Anong karapatan mo sabihin na, hindi ka kasing husay kay Sing Hongwen, yung tarantadong iyan? Dahil lang binigyan kami ni Sing ng kontrata para sa Wei family na nagkakahalaga ng 1 bilyon. 1 bilyon. Kaya mo bang ibigay yon? Karapat dapat ka ba? Paano kung kaya kong ibigay? Sich. Kung mabibigyan mo ang Wei family ng kontrata na 1 bilyon, papayag ako na tanggapin kang sumama sa Wei family. Kung hindi mo kayang ibigay, umalis ka na agad. Lola, hindi po ba ninyo pinahihirapan si Lindong? Alam mong mabuti na siya ay isang security lang. Saan siya kukuha ang 1 bilyon? Tumahimik ka. Mahal. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na mananagot ako. At susuungin ko hanggang dulo. Isang kontrata na 1 bilyon. Hindi yan mahirap para sa akin. Sige, may tapang ka. Kung ganun, bibigyan kita ng 3 araw. Lindong, huwag kang magloko. Saan ka kukuha ang 1 bilyon? 3 araw ay sapat na. Hindi na kayang maghintay ang Wei family ng sobra. At lalong hindi ang Sing. 3 araw, masyadong mahaba. 1 araw lang ang kailangan ko. 3 araw, masyadong mahaba. 1 araw lang ang kailangan ko. Sige, 1 araw kung ganun. Gusto kong makita kung magagawa mo ba talaga. Lindong, baliw ka ba? Pinangangalandakan mo yan sa harap ng Lola. 1 araw para makuha ang kontratang 1 bilyon? Parang nagtatangka kang magpalayo sa akin. Tanga, ikaw talaga tanga ka. Mahal, huwag kang mag-alala, ayos na yan. Hindi kita hahayaan. Napakasalan mo si Sing Hongwen. Yung bastos na yon. Magandang araw po. May appointment ako. Kay Liu Ming, ang chairman. Pakisabihan ninyo siya para sa akin. Ikaw ang pumunta para hanapin si Liu Ming. Anong pakay mo? Dumating ako para makipagsosyo kay Liu Ming. Ngayon, kung sino-sino na ang dumarating. Kung mag-a-apply ka bilang security, bumalik ka bukas. Hindi pwede ngayon. Sabi ko na, hindi ako nandito para mag-apply bilang security. Dumating ako para kay Chairman Liu, para makipagsosyo. Ikaw, makikipagsosyo kay Liu Ming. Karakat dapat ka ba? Marami na akong nakitang ganyan. Wala kang kahit anong kakayahan. Isa ka lang na security. Anong mali sa pagiging security? May mataas at mababang posisyon, pero walang marangal o mababang trabaho. Pwede mo akong maliitin, pero hindi mo ako pwedeng insultuhin. Anong problema kung inaalipusta kita? Lumayas ka na, agad. Huwag kang nakakahadlang dito. Nainig mo ba? Nainig mo ba? Ikaw, tarantadong security. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang general manager ng Hui Group. Zhang Yi. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, lumuhod ka at magyuko. Ipagpapalagay kong hindi nangyari ito. Ngayon, lumuhod ka at magyuko. Ipagpapalagay kong hindi nangyari ito. Lumuhod ka, magyuko ka. Si Chairman Liu nyo, hindi makakatapang magsalita ng ganito sa akin. Gusto mong kumawag ng mga tao, di ba? Hoy! Liu Ming, ako si Lindong. Ang group ninyo ba, may isang tinatawag na Zhang Yi? Paano ko malalaman? Nasa harap ko siya ngayon. Sinabihan niya akong lumuhod at magyuko para humingi ng tawad sa kanya. Ang galing umarte niya. Sasabihin ko sa'yo. Guardia, lumapi. Sinasabi ko sa'yo ha. Bugbugin ninyo siya ng todo ngayon. Nainig niyo ba? Chairman, Lumayas ka. Chairman Liu, bakit po kayo nandito? Bakit ninyo po ako sinaktan? Bakit ka sinaktan? Papatalsikin pa kita. Paano mo nagawa kayang si Lindong maglukso para humingi ng tawad sa'yo? Nawawala ka na ba sa bite? Zhang Yi, Sasabihin ko sa'yo, lumayas ka ngayon din. Maliit lang ang Hui Group. hindi kayang tumanggap ng isang dambuhalang estatwa gaya mo. Ginoong Lindong, Pesensya na po. hindi ko naintindihan ng maayos ang disiplina. Napahiya ko po kayo. Chairman Liu. Wala po kayong intensyon na paalisin ako. Sila-sila na po akong naglingkod sa inyo ng maraming taon. Kahapon lang nakausap ko pa ang isang order mula sa Sing family na worth billions. Kung paalisin ninyo ako, malulungkot ang mga kasama ninyo. Sing family. Isang pamilyang malapit nang mawala. Ano pa bang silbi ang pakikipagtulungan sa kanila? Ngayon inuutusan ko na. Hui Group, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Sing family. Lindong. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayong beses. Susunod na titigil na ako sa ganyan. Patawarin niyo na ako, isang pagkakataon pa. Kung may malasakit kayo, hihilain ko pa ang sapatos ninyo, gagawin ko. Hindi ka karapat dapat. Dalhin ninyo. Anong ginagawa? Lindong. Alam ko, nagkamali talaga ako.
Patawarin ninyo ako. Pasensya na. Lindong. Liu Ming. Kung may susunod pa, alam mo kung anong kahihinatnan nito. Pinapangako ko sa inyo, hindi na maulit. Lindong, ngayon pumunta ka sa akin dahil, May kaunting bagay ako. Pag-usapan natin sa opisina mo. say, Lindong. Tuloy po. Naku. Liu Ming. Maganda ang panlasa mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang gawa mong ito, ori ng court ladies ni Tang Bohu, di ba? may talino palaga ang paningin mo, Lindong. Kung gusto ninyo, ayusin ko agad ang tao, para ihatid sa bahay ninyo. Sej. Sakto, dadalin ko bilang regalo. Okay na, usap tayo ng seryoso. Lindong, sabihin ninyo, Ako naman. Gusto kong makipagtulungan ka sa Wei family. Ibigay ang isang malaking kontrata. walang problema, ayusin ko ito agad. Pero, Lindong, bakit bigla kang makikipagtulungan sa Wei family? Wei family. Si Wei Zitsuan. Wei Zitsuan. Asawa ko na siya ngayon. Si Wei Zixuan, ang dalaga ng Wei family. Naalala ko, hindi ba siya nakatali sa Sing family? Naintindihan ko na, naglakas loob siyang agawin ang babae kay Lindong. Sing family, hindi suli pakialaman. Sej na. Magpatuloy ka sa trabaho. Babalik na ako sa trabaho. Lindong, kanina pa sana kita tatanungin, Lindong, ang suot mong damit, Hindi ba halata? Ngayon, isa akong security guard. security guard, akala ko biro lang yan. Ikaw ang young sect leader ng Wuji Men. Napakahalagang katauhan. Paano mo, magkakababa ka, para maging isang simpleng security guard? Anong mali sa pagiging security guard? Ang dakilay nagtatago sa gitna ng lungsod. Sa simula, ipinadala ako ng master ko para mag-training sa labas ng 3 taon. Kaya nga ganoon ang dahilan. Huwag ka na maghanap ng palusot. Sej na. Alis na ako. Ihahatid ko po kayo. Takbo ka na. Miss San, kagabi inibitahan ka niyang Master Wang para uminom. Ibig sabihin, pinarangalan ka niya. Bakit mo naman, ipinangmukha ang ganoon? Umalis ka pa ng maaga. Hindi ako komportable ang katawan kagabi. Talaga. Pakiusap, ipaalam mo sa kanya na humihingi ako ng tawad. Kapag gumaling na ako, dumala ako sa harap niyang master, Wang para humingi ng pasensya. Bakit ko hindi makita na may sakit ka? Saan ka ba nahihirapan? Miss San, ang kama niyang Master Wang, malaki at malambot ta. Kung matulog ka lang doon, Baka. gagaling ka na. Tigil. Saan galing yang tarantadong security? Ang usapin niyang Master Wang, haharapin mo rin, kitang-kita, naghahanap ka na ng away. Lindong, hindi ito ang problema mo. Ikaw ang bahala. Kailangan kong mamahala. Bibigyan ng mukha pero hindi marunong magpasalamat, ano? Maniwala ka ba na sasaktan kita? Umalis ka at sabihan mo si Young Master Wang ng Tianzhao. Kung maglakas loob ka pang gambalain si Ansuer, pawawalang bisa ko ang pamilya Wang sa Tianzhao. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakauwi ka na ba? Sage, uwi na muna ako. Nasaktan ka ba? Huwag kang mangarap. Lindong, ano bang ginawa mo kahapon kay Wei Zixuan? Nagpakasal kami, humingi kami ng kasal. Nagbakasal ka kay Wei Zixuan? Lindong, nabaliw ka ba? Kung kasama siya, ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka niya, naiintindihan mo ba? Talaga bang iniisip mo na? Magugustuhan ka ng anak ng pamilyang Wei. Dito sa Tianzhao, kung magpapagalit ka sa pamilya Singh, maaaring magtapos ka na nakahandusay sa kalye. Salamat sa pag-alala, Ansuer. Lindong, tanga ka ba? Nandito ang 10,000 yuan. Itabi mo ito para sa akin. Umalis ka na agad. Lumayas ka mula sa Tianzhou. Huwag ka nang bumalik kailanman. Salamat, Ansuer, sa iyong pag-alala. Hindi na kailangan. Ayos lang, aalis na muna ako. Lindong, kanina nang napalibutan tayo. Bakit hindi ka umalis? Umalis ako. Paano naman iyon? Hindi ko kayang manood lang. Na pinapahirapan ka. Mahal. Huwag kang magalit, mahal. Hindi yon kung ano ang iniisip mo. At bumalik ka pa nga. Talagang hindi tulad ng nakikita mo. Taksil, naniniwala naman ako sa iyo noon. Paano mo nagawa sa akin? Lumayas ka. Mahal. Talagang nagkamali lang ito. Bukas na aw. Family banquet para sa ika-negatibo 70 na kaarawan lola. Paano mo naman? Masinungaling kang nagsabi sa kanya. Nasa loob ng isang araw. Makakakuha kang 1 bilyon na kontrata? At ano ang nangyari? Hindi ka lang naghanap ng investor, kundi nagkalat ka pa kasama si Anser. Mahal, hindi talaga ako. Ganoon lang ako. Parang gusto mo lang talaga maghiwalay sa akin. Hindi naman. Nahanap ko na ang investor. Naghahanap ka bang investor kay Anser? Di ba dun ka kumuha? Nilight at inabuso si Ansuer ng isang gago. Bilang isang security guard, iligtas ko ang owner. Tungkulin ko yon. Tungkulin mo? Ang halikan siya. Tungkulin mo rin ba yon? Hindi naman. Bigla na lang siya sumulpot sa akin. Hindi rin ako nakareact agad. Tama na. Mahal. Pinapangako ko, hindi na ako magkakaroon ng anumang gulo kay Ansuer.
Wala nang kahit anong pagkakabahala. Seryoso akong nagsusumpa. Totyu, maniwala ka sa akin. Huwag kang magalit. Sige, umakyat ka na at hugasan mo ang mga pinggan. Opo, mahal. Halo. Lindong. Ngayong gabi, hindi ko rin alam. Wei Zixuan ba? Baka may hindi siya naintindihan? Walang problema. Naipaliwanag ko na naman. Ayos. Mabuti naman. Lindong. Sa totoo lang, sa madaling sabi. Salamat sa gabing ito. Walang anuman. Dapat lang. Lindong, sabi mo may nahanap kang investor. Totoo ba yan? Siyempre, totoong totoo. Darating agad ang kontratang 1 bilyon. BA0031, anong kumpanya yan? Anong kumpanya? Malalaman mo rin mamaya. Lola, narito na kami. Sige. Umupo kayo. Wei Zixuan. Ngayon ang selebrasyon ng kaarawan ng lola. Dinala mo ang isang simpleng security guard? Sinasadya mo bang kalbuhin ang pangalan ng Wei family? Narinig kong nagmayabang siya na magbibigay siya ng kontratang 1 bilyon sa atin. Simpleng security. Baka dapat magpalit ka na ng trabaho, magwalis na lang sa kalsada. Baka pag nagwalis ka pa ng madalas, makakahanap ka pa ng kontratang 1 bilyon. Fan Xiaoyao. Tama na yan. Anuman ang sabihin. Siya pa rin ang bayaw mo. Ganyan na basura. Ikaw lang ang tatanggap sa kanya bilang asawa. Tama na. Dumating ba kayo para mag-away? Wei Zixuan, bukas, humingi ka ng paumanhin sa pamilya ni Tsing. Humingi ka ng patawad sa pamilya ni Tsing dahil sa gulo mong ginawa. Para magkatuloy kang magpakasal kay Tsing Hongwen. Lola. Gusto ko si Kuya Tsing Hongwen. Wei Zixuan, kung hindi ka makapatawad, papapunta ko si Fan Xiaoyao. Papalitan ka niya. Ginagamit nila ang posisyon ng vice presidente para takutin ako. Kahit kunin ninyo ang posisyon ng vice presidente bilang banta, hindi pa rin ako pupunta. Magandang gabi. Bakit ka nandito? Bakit mo kakausapin siya ng ganyan? Siyempre, nandito ako para bumati sa kaarawan ni Lola. Lola. Narinig kong gusto ninyo ng mga painting at calligraphy. Kaya nagpunta ako sa auction at binili ito. Binili ko ito sa auction. Sana magustuhan ninyo, Lola. Original na obra ni Tang Bohu. May halagang 1,000,000. Hindi nagtataka, ang aking Kuya Huing talaga. Talagang galante. Hindi tulad ng iba. Kahit sino pa, baka hindi nila kilala si Tang Bohu. Di ba? Wei Zixuan, bukas, humingi ka ng paumanhin sa pamilya ni Tsing. Naniniwala ako na mapagbigay ang pamilya ni Tsing. Hindi na ako mag-aalsa dito. Teke ang sinabing painting niya. Pe, Isa kang maliit na security. naabi mo pa ring sabihin yan. Lindong, pwede ba huwag kang manalita ng basta? Lindong, saan mo nakuha ang kapal na mukha mo? Umasta kang manira kay Hongwen. Kneel ka at magsorry ka sa Hongwen agad. Maliit na security. Sinasabi mong peke ang painting. Bakit nandyan pala sa'yo ang tunay? Totoong nasa akin yun. Ang binigay niyong lalaki kay Wei Zixuan. Hindi ba siya baliw? Ito pa ang orihinal na maasahang sinuno na painting. Kaya pala, interesting naman tong baliw mong to. Wei Zixuan, umalis na kayong dalawa. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya pa si lola mo, ha? Lindong, may lakas loob ka bang lokohin ako ng pek? Zixuan, alisin mo siya diyan, agad mo siyang palabasin. Kung hindi, atawag ako ng security. Ipapalayas ko kayong lahat. Lola, Sino nagsabing fake ang painting na ito? Kayo po ba ay si Liu Ming na Hui Group? Ngayon ay pisa po ng aking buhay, ang kaarawan ko. Nakatuwa po na kayo'y dumating. Pinapatingkad nito ang buong Ngay family. Chairman ng Huic Group. Mas malakas pa sa 4 na malaking pamilya. Ang boss ng Huic Group. Ay pupunta sa amin na bahay. Si Chairman Liu, siya yun. At siya raw ay yung security. Naglagay ng pekeng pintura para lokohin ang lola. At sinabing peke rin ang totoong pinta na regalo ko. Tama. Chairman Liu. Ang security na to wala namang pera. Kailangan ninyong pagalitan siya ng ayos. Saan ang pinta? Regalo ko, yan kay Emarlin. Ang ibig ninyong sabihin na Eke ang ipinadala kong pintura. Chairman Liu, nagbibiro ba kayo? Paano naman iyon posible? Isa lang siyang maliit na security. Bakit kayo magbibigay regalo sa kanya? Gumagawa ako ng mga bagay. Hindi ko kailangan magpautos kay Tsing. Hindi naman. Natakot lang ako baka mapagwalang bahala kayo niya. Mga kasama, dumating ako ngayon para ipahayag ang desisyon ng Hui Group na makikipagtulungan sa Wei family sa bagong proyekto na Future Tech City na may halaga na 5 bilyon. Chairman Liu, totoo ba ang sinasabi ninyo? Kung pumayag si Emarlin, totoo na yan. Lindong, ito ba ang investor na hinahanap mo? Sinabi ko na huwag kayong mag-alala. Chairman Liu, ang proyektong ito, hindi ba tayo ang unang kukuha, ang pamilya Xing? Tsing family, hindi ba sinabi ng tatay mo? kaninang kakadating lang, itinigil na ng Hui Group ng kusa ang lahat ng kooperasyon nila sa pamilya Tsing. Paano nangyari yan? Chairman Liu, bakit nila tinigil? Bakit nila sinimulan ang pagputol ng ugnayan sa pamilya Xing? Tayo pa naman ang isa sa 4 na malaking pamilya ng Tianzhou. Kami,
Dahil naiinis ka kay Lin. Hindi ito pwede. Yung maliit na security na yan? Mas malakas pa kay Xing Hongwen? Chairman Liu, baka naman tao lang siya, isang security. Walang pera, walang pamilya sa likod. Paano niya mapapantayan ang inyo? Ang laki ng ipinagkaloob ninyo. Siguro nagkakamali kayo. Hindi kayo nagkakamali, si Lin ay karapat-dapat. Si Lin, may utang na loob sa akin, naligtas niya ako dati. Ako, si Liu Ming, handang maging alipin para kay Lin. Gagayin ko iyon ng kusang loob, lalo na kung kailangan kong ipagtanggol siya. Lindong, kung binibigyan ka ni Chairman Liu ng ganitong dangal, huwag mo itong sayangin. Magbigay kaalaman sa pamilya Wei. Sige na, pumayag ka na. Sang-ayon ako sa proyektong ito. Pagkatapos ng 3 araw, Pued si Lindong at si Wei Zixuan, nasabay na pumunta sa Huek Group para pirmahan ang kontrata. Seg. Saka na ako aalis. Lola. Sinabi niyo noon na kung makukuha ni Lindong ang 1 bilyon na kontrata sa loob ng 1 araw, pagpapares ninyo kami. Kung ginawa niya nga, hindi na po kayo kututol, Lola. Isang tarantadong security lang siya. Ano bang ipinagmamalaki niya? Teka, ikaw lang ang naakit sa kanya. Nakakahiya naman para sa pamilya Wei. Ama na, tigilan niyo na. Pag napirmahan niyo ang kontrata, papayag na akong ayusin ang kasal. Hoy. Totoo ba ito? Talaga bang tutulungan niya tayo? Mahal, ano bang gusto mong tema sa kasal? Lindong, tigilan mo yung pag-aakalang iba ka. Sino namang nagsabing ikakasal kami dahil sayo? Mahal. Hindi ba kasal na tayo? Bakit naman? Tinatawag mo pa rin ako sa pangalan ko? Baka dapat tawagin. Anong tawag? Mahal, Hugas kang prutas. hindi pa kita tinawag. Osage, mahal. Ang kontratang ito, kayo sa Wei Group, marami kayong inurungan. Karamihan ng mga kondisyon, pabor sa Wei family. Ito ang iniutos ng aming chairman. Espesyal na utos. Lahat, lumabas kayo. Anong nangyayari? Huek Group. Kakatapos lang na nasizi. Huek Group. Kakatapos lang na nasizi. Ayos lang naman. Paano naman na sis 2? Sa mga account ng Huek Group. May mga malaking pondo na hindi maliwanag ang pinagmulan. Kasalukuyang iniimbestigahan. Pansamantalang nasizi ang assets. Dalhin niyo kami kay Chairman Liu. Sage, dito po. Walang kwenta talaga. Hindi kayo makakagawa ng kahit anong gulo. Lumabas ka muna. Lindong, Hindi ko rin alam bakit. Bakit may dumagdag sa account? dyan yang karaming pondo. Bigla itong nangyari. Pakiramdam ko, hindi ito basta-basta. Marahil. Baka may taong sadyang target kayo. Kailangan mag-ingat kayo. Sige, naiintindihan ko na. Kumusta naman? Ano sabi ni Chairman Liu? Makakapirma pa ba tayong kontrata? Hindi muna pwede magpirma ngayon. Siyempre dumarating rin kayo. Kanina pa si Kuya Hongwen. Sinabi niya sa amin lahat. Yung tarantadong security na yun. Sinakmal daw ang pera ng pamilyang Singh. Impossible. Bakit impossible? Ang mga tao ni Tsing, naghukay sila sa ilalim ng kama niya sa dorm. Nakita nila ang malaking halaga ng cash. Yung perang nawawala sa pamilyang Singh iyon. Nakakainis ka, batang babae. Hanggang ngayon tumatanggol ka pa rin sa kanya. Ako naman. Pwede kong hindi na ituloy ang kaso. Basta pumayag ka lang na makipagdiborsyo ka kay Wei Zixuan. Kung ganun, igagalang ko na parang hindi nangyari. At yung perang iyon, ibibigay ko rin sa'yo. Hindi ako nagnakaw ng pera. Sa mga araw na to, hindi ako umuwi sa dorm. Pwede ninyong tingnan ang CCTV. Nga naman. Sino bang magnanakaw na amin? Aminin niyang magnanakaw? Wei Zixuan, ang pamilya naming Wei, hindi namin tinatanggap ang ganito. Mga taong marurumi ang mga kamay. Nay, pakitiwala sa akin. Si Lindong ay hindi ganyang tao. May malaking pagkakamali rito, sigurado ako. Anong klaseng pagkakamali? Nakuha pa naman ng may ebidensya. At nawalan tayo ng 1 bilyon na kontrata. At si Lindong, magnanakaw pa rin siya. Ang kasal ninyong dalawa, hindi ko pinapayagan. Wei Zixuan, sabi na rin ni Hongwen, kung tatanggap ka kayo magpakasal sa kanya, at ihihiwalay mo ang sarili mo sa magnanakaw na ito, hindi na niya palalampasin pa. Nay, hindi ako. Magpapakasal kay Sing Hongwen. Wei Zixuan, May alam ka raw sa sarili mo. Ang talino mo pala. Ganon ang tindig mo. Para kay Hongwen kong kuya. Hindi ka karapat-dapat kahit maghugas ng kanyang sapatos. Sagya na, Wei Zixuan. Kung ganon nga ang gusto mo, hayaan natin tong tarantadong security na ito. Mapunta na lang sa kulungan. Lola, maniwala ka sa akin. Ang Lindong, hindi siya. Ganong tao. Tulungan mo siya. Isa siyang mahirap na security. Nakita niya ang napakaraming pera. Paano niya hindi nakaw? Tawagin ninyo ang pulis. Tingnan ninyo kung anong ebidensya meron. Ikulong niya ako. Huwag kayong magyabang. Makalipas ang panahon, papasok din kayo. Young Master. Nakitain ito sa ilalim ng kama ni Lindong. Sa dorm. Ikaw na tarantadong security. Bakit meron kang ganitong halaga? High limit black card pa. Ito pa, para sa mga mayayaman yan. Siguradong ninakaw mo rin to.
Idiot na maliit na security. Ninakaw mo ang maraming bagay. Sapat na yan para makulong ka ng dekada. Wei Zixuan. Ang lalaking pinili mo. Isang sanay na magnanakaw. Ang card na yan akin. May 10 milyong nakadeposito roon. Kung hindi ka naniniwala, suriin mo. Paano naman posible? Huwag kang magmalaki ng maaga. Laban sa pamilyang Wing. Ay, hindi ka nagnakaw ng pera. Hindi ka na pwedeng makasama si Wei Zixuan mula ngayon. Ay, hindi ka nagnakaw ng pera. Mula ngayon, huwag ka nang makipag-ugnayan kay Wei Zixuan. Ang kontrata na 1 bilyon, hindi natapos na pirmahan. Panalo ko ang pustahan, talo ka. Mula ngayon, huwag ka nang makita pa kay Wei Zixuan. Lola, sa Lindong naman, klarong nakuha na niya yung kontrata. Tapos sinlyuhan ang kumpanya ni Liu Ming. Anong koneksyon nun kay Lindong? Sino ba ang nakakaalam? Baka ang security na yan at si Liu Ming. Nagkasanib para mandaya sa atin, di ba? Sadyang niloko kami ng Wei family. Fan Xiaoyao, huwag kang magpalabas ng mali siya. Tayo na. Sama kayo sa akin, Pauwi. At huwag na kayong makipagkita sa maliit na security na yan. Lola, Tayo na. Lumayo ka. Paano nangyari na naselyuhan ang grupo? Pasensya na, young sec leader, Lindong. Nagkamali ako ng isang saglit. Wala nang mga salitang hindi kailangan. Dali, alamin ninyo agad. Sino ang may pakialam sa likod nito? Alis ako ngayon para imbestigahan iyon. Lindong, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Tara, inom muna tayo. Yung nangyari kanina sa gilid ng kalsada, nakita ko na lahat. Lindong, alam ko na may gusto ka kay Wei Zixuan. Pero kung kayo magkasama, hindi talaga kayo bagay. Ang pamilya Wei, puro. Mga makitid ang isip. Ang nakikita lang nila ay kita. Ganun ang mga tao sa Wei family. Pero hindi si Zitsuan. Totoo, hindi si Wei Zixuan. Pero si Wei Zixuan, hindi niya kayang salungatin ang pamilya. Wala siyang kalayaan. Maliit na dalaga lang siya. Kung ako sayo, gagamitin ko ang pagkakataong ito para maghiwalay kayo. Lindong, maniwala ka sa akin. Kayo kapag magkasama, mahirap kayong maging masaya. Nasabi ko na. Ako ang mananagot para sa kanya. Yung dalaga ni Wei Zixuan, talagang swerte siya. Sobrang swerte, nakakainggit. Ansir, Chanyi Bar. Sa loob ng 1-0 minuto, dapat nandyan ang tao mo sa Chanyi Bar. Ansir, Chanyi Bar. Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong makita ang kasama mong tao. Wang. Pero ngayon, Ansuer. Huwag kang makapal. Tinanggihan mo na ako. Isang bises na, ayokong marinig. Isang pangalawang pagtanggi. Asensya na, Lindong. Kailangan kong. Sasamahan kita. Sige na nga, kakabastos mo lang kayang Master Wang. Basta ako na lang ang pupunta. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ansir. Ang laki naman ng pride mo. Inimitahan na kita minsan. Bakit hindi ka pa rin pumunta? Wala naman, yang Master Wang. Noong nakaraan, may totoong problema ako. Kaya nga may pumalo sa tao ko. Sagot ka. Hindi ka ba matapang? Kung marunong ka, ngayon huwag ka nang pumunta. Wang, noong nakaraan, ako ang nagkamali. Sorry. Huwag! Sino ang umatake noong nakaraan? Dalhin dito, hayaan ninyo akong makita siya. Yang Master Wang. Iyon ay isang gwardiya. Hindi siya marunong. Ako ang humihingi ng tawad para sa kanya. Guardia, nainig ninyo. May gwardiya na nangahasaktan ng tao ko. Hindi nyo pa naririnig ang wang ng Tianzhao. Ansir, anong relasyon mo sa kanya? Ikaw ang hihingi ng tawad para sa kanya. Mataas ang pride mo. Hindi ako mangahas. Dalhin dito. Yang Master Wang. Umalis na siya sa Tianzhao. Gawin natin to. Ayusin mo ang mga naunang utang niya. Walang problema, di ba? Handa akong humingi ng tawad sa inyo. Hindi mo kayang sabihin ang ganoong paghingi ng tawad. Sinuntok niya ako noon. May higit sa 10 kasama niya. Paano mo gagawin yan? Gawin natin to ganito. Ngayon, Paglingkuran mo, ang 10 ilang kasama ko. kung hindi sila nasyahan. Hindi pa tapos to. Siege ba, mga kasama? Lapit. Yang Master Wang. Yung Master Wang, pasensya na po. Sobra akong nagsisisi, yang Master Wang. Tigilan nyo yan. Bitawan niyo ang batang babae. Lindong. Bakit ka nandito? Ang pumalo sa akin noong nakaraang beses. Ikaw yon, hindi ba? Ikaw. Kaya ngayon, kailangan mong tumayo rito. Sinasabi ko sa'yo, tumayo ka. Tarantadong security. Kung akyatin mo siyang isama ngayon, lalaban ka sa pamilya namin, Wang. Inapangako ko sa'yo, hindi ka mabubuhay hanggang bukas. Sinasabi ko lang, Nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na muling. Magkakaroon ng abala si Young Master Wang dahil sa'yo. Umalis na ako. Si Lindong isa lang namang security guard. Paano niya makakalaban ang pamilya Wang? Babalik ako kay Yang Master Wang. Hihiling uli ng awa. Hindi natin pwedeng maisangkot si Lindong. Young sect leader. may isang bagay. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa'yo. Sabihin mo.
Kahapon ng gabi. Ang Tsuer pumunta kay Young Master Wang para humingi ng awa para sa inyo. Kaso si Young Master Wang, Pinaparusahan siya sa harap ng pamilya Wang. nag-kneel siya buong gabi. Sa laki ng ulan, napeso si Ang Tsuer. Papatayin ko ang pangalan ng Wang sa Tianxiao. Naiintindihan. Lindong, Gising ka na. bakit nandito ako? Kahapon, sobrang tagal mong nag-kneel kaya napahimatay ka. Kumusta ka? Ang pamilya Wang, nang abala ba sila sa'yo? Wala naman. Simula ngayon, hindi mo na kailangang matakot sa pamilya Wang. Pinuksa na ang pamilya Wang. Pinuksa ang pamilya Wang, aano possible yan? Ang pamilya Wang naman, isa sa 4 na malalaking pamilya ng Tianxiao. Aano sila biglang nawala? Hindi rin ako sigurado. Siguro, masyado silang mayabang dati. Nakasakal siguro sila ng isang malaking tao. Lindong, salamat. Kahapon ng gabi, kung hindi dahil sa'yo, baka ginahasa o pinahirapan ako ni Young Master Wang. Wala yun. Lindong, 2 beses mo akong ipinagtanggol laban kay Young Master Wang. Natouch ako. Walang anuman. Magkakaibigan tayo. Hindi ba pwede higit pa rito? Lindong, yung sinabi ko kagabi, lahat yun totoo. Gusto talaga kita. Kung hindi mo kayang makasama si Wei Zixuan, kung hindi kayo pwedeng magkasama, lingunin mo ako, nandito lagi ako. Palagi kitang tinuring na kaibigan. Iniligtas kita, tinulungan kita, dahil magkaibigan tayo. Pero ang mahal ko sa puso ko ay si Wei Zixuan. Hindi mo kailangang hintayin ako. Hanapin mo na ang sarili mong kaligayahan. Young Sec Leader, nakacheck na ako. Yung sa grupo natin, may misteryosong puwersa na gumagalaw. Mukhang may bakas ng Zhao family mula sa Kyoto. Matagal na akong nakakarinig na mga tao mula Kyoto ang nanggugulo. Ngunit di ko inakala na Zhao family pa pala. At saka, Yung Huek Group Deti, yung napirmahan nila, yung bagong proyekto ng Future Tech City. Sa ngayon, dahil na-seize, napunta na yon. sa kamay ng Dingsheng Group ng Tianzhou, naglabas na sila ng public notice ang kumpanya nila. Sabi niya, 3 araw, magbubukas ng public tender. Ang proyekto ng Future Tech City ay ibibigay sa kumpanyang mananalo. Seth, naiintindihan ko. Young Sec Leader, kung kakailanganin ninyo, ang proyektong ito, may tutulong kong makuha para sa inyo. Hindi na kailangan. Kaya ko tukunin mag-isa. Taranta, nakakahiya kang security. Ano nung ginagawa mo rito? Kaya mo bang bumili ng pagkain? O kaya, bigyan kita ng kaunting tira-tira kong ulam. Hindi ba sinabi mo na sobrang mahal mo si Wei Zixuan? Bakit ngayon? Kapag hindi mo makuha ang kontrata na 1 bilyon. Susuko ka na? Parang hanggang pagkain ka pang hindi na makakain. Ang kontrata na 1 bilyon. Kukuhain ko pa rin yan. Sigurado ako. Naloko siya. Young Sec Leader. Sinyasa ko ang Dingsheng Group. Nagpadala sila ng Wujimen at lahat ng puwersa nila sa Tianzhou. Ngunit, hindi pa rin namin nahana kung sino ang nasa likod nila. Hindi rin namin matunton kung sino ang kumuha sa Huek Group. Wala kaming makuhang kahit anong liit. Naiintindihan ko na. Pumaso. Pwede ko bang malaman kung sino kayo? Ikaw ba ang designer na si Ji Aoyang? Magandang araw. Gusto kitang hingin ng pabor. Mag-design ng isang architectural na proposal. Gagamitin ko ito para sa bid. Ito ang mismong proyekto. Future Tech City. Humihingi ka sa akin ng desag. Kaya mo bang bayaran? Busi ako ngayon. Baka sa ibang pagkakataon na lang. Designer Aoyang. Bakit ka naiyak na sigurado? Ako raw ay isang mahirap na G. Malibang sinabi ko, hindi mo kayang tustusan ang bayad ko. Kahit ang bahagyang bahagi lang. Tama, hindi ko kayang bayaran ang bahagya lang. Dahil hindi ako magbabayad, wala akong ibibigay na pera. Nagdududa ka ba? Hinahanap mo ba akong gulo? Kung magsisinungaling ka pa, tatawag na ako ng security. May dala akong piraso ng kahoy dito. Sakto na para bayaran ang buong desing mo. Kukunin mo ang isang sirang kahoy. Iseselula mo pa yon bilang pea. May problema ka ba sa ulo? Tawagin ninyo ang security. Security. Tingnan ninyo ito. Ito nga. Nakaukit dito rin. Ang pangalan ng lolo ko. Mula pagkabata, ipinaalala sa amin ng lolo ko na ang mga henerasyon sa pamilya, kapag nakita itong piraso ng kahoy, ay dapat walang pag-alinlangan na magsilbi sa may-ari nito. Paano mo nagkakaroon nito? Ito ay dahil noong panahon, may utang na loob sa kin ng lolo mo. Di ko akalain na ang nagligtas sa lolo ko noon ay ganito pala kabata. Tagapagligtas, sandali lang po. Si Aoli. I-cancel mo ang lahat. Ang mga schedule ko ngayon. Bawal pumasok ang kahit sino. Para hindi ako maistorbo, kailangan kong gumawa ng blueprint. Pero po, nangako kayong magkapakita sa isang C ngayon. Hayaan mo siyang maghintay bukas. Ngayon, gagawa ko ng plano para sa aking tagapagligtas. Seg, sino ba talaga to? Simulan na natin ang plano. Makukuha mo na ito mamayang gabi. Say. Pero mayroon pa akong maliit na hiling. Ano yon? Hindi ko papayagan na malaman ng kahit sino. Napumunta ka ng lihim dito. Ang proyektong ito ng Future Tech City, sisigurado kong makukuha ito para sa Wei family. Talaga?
Ito ang kinuha ko kay Master Aoyang, na architectural design para sa gusali. Na-review ko na. Walang problema. Kung meron tayo nito, siguradong makukuha natin ang proyekto ng Future Tech City. Ayos. May plan na galing kay Master Aoyang. Sa pagkakataong ito, tiyak. Makukuha natin ang proyekto. Kung ganun, hindi na tatanggi si Lola. Magkasama na tayo. Ibabalik ko na ngayon. Para ipakita kay Lola. Dumating na. Bakit nandito ka? Sinabihan ako ni Lola na magdala ng ilang bagay para sayo. Mahal. Magluluto ako ng kaunti. Halika, tulungan mo ako. Mag-assist ka lang. Sige. Mahal. Pupunta na ako ngayon. Sa venue ng tender. Dinala ko ang proposal. Hintayin mo ako. Hoy! Lindong, pumunta ka ngayon sa Linjiang Hotel. Room 1,412. Kausapin kita tungkol sa bagong proyekto. Sino yan? Wala akong oras. Bakit? Ayaw mo ba akong bigyan ng pabor? Yung sec leader ng Wijimen. Sino ka? Tao sa likod ng Dingsheng Group o mula sa mga pamilyang Kyoto? Pagdating mo malalaman mo. Ayaw. Huwag nang umalis. Sumama ka muna sa amin magpakasaya. Wei Zikwan, sasabihin ko sa'yo. Yung security mo, hindi siya darating ngayon. Ikaw ba? Anong nangyari kay Lindong? Nasa kanya ang mapa niya. Kung ayaw niyang pumunta, hindi niya pipiliting gawin. Ano ba ang magagawa ko sa kanya? Sa tingin ko ngayong araw. Matatakot siyang pumunta sa bidding. Impossible. Darating siya sigurado. Wizitsuan. Ang bait mo pala, napaka-inosente. Iniwan na siya niyan. At pinoprotektahan mo pa rin siya? Naniniwala ako sa kanya. Isa siyang simpleng security lang. Ikaw ba, ang pamilya ng Wei? Asa kayang mabubuhay lang siya para lang makuha ang panalo sa bidding na ito? Sabi niya, darating siya. Tiyak na darating siya. Ilang minuto na lang. Magsisimula na ang bidding. Ang huli, hindi na makakapasok sa venue. Anong nangyari sa'yo talaga? Halika na, dali. Lindong, anong meron sa'yo? Wala yan. Ayos lang ako. Sage, tara na. Buhay pa pala siya? Akala ko ba may baril sila? Akala ko ba may baril sila? Bakit hindi siya pinatay? Ayos lang. Handa na naman ang proposal namin. Bilang kinatawan ng Wei family, ito ang aming isinumit na proposal. Pakitignan po. Lindong naman. Isang security guard ka lang. Paano mo ako kakalabanin? Tiwala ka lang sakin. Ayos lang to. Ang proposal ninyong ito, may kontrobersya sa pagkopya. Pareho-pareho ng sa iba. Kailangan kong tanggalin ang inyong kapatan sa pagbubid. Bakit? Pinapadisenyo namin ito. Kay Master Aoyang. Imposible na kinopya iyon. Paano pa ako mag-aakusa ng walang basihan? Tingnan nyo mismo. Kapareho ba ito ng proposal ng iba? Eksaktong pareho. Anong nangyayari rito? Tunay ngang magkapareho. Lindong, tingnan mo. Ang planong ito, katulad ng sa akin. Kanino ito? Ito ay mula sa Qing family. Ang tarantadong security, nangahas pang mangopya. Ang proposal ng Qing family. Ninakaw mo ang business secrets. Dapat ngayon, agad, ilagay siya agad sa kulungan. Bakit hindi pwedeng? Ikaw ang nangopya sa akin. Ako ang nangopya sa'yo? Ang Qing family ay isa sa 4 na prominenteng pamilya ng Tianzhou. Mangopya mula sa maliit na security na gaya niya? Lagyarismo. At tarang may karapatan pa kayo. Ganyan ka, maliit na tao. Dali, alisin ninyo siya. Sandali. Pwede naming tawagin ang designer para magtapat. Hindi talaga kami nangopya. Tingnan nyo, sisiraan ko kayo ng paisa-isa. Sing Hongwen. Iyong proposal na iyon, sadyang ipinakita ko iyon sa iyo. Matagal ko nang alam na may tuta sa Wei family. Kaya sinadya kong, pinabalik ni Wei Zitsuan yung peking proposal. Ginawa ko ito para makahuli, ng malaking isda sa likod. Nailoko ka. Tanga ka pala. Kinopya mo ang plano ko. Tapos inakusahan mo pa ako. May ebidensya ka ba? Walang ebidensya ka pa lang. Mag-ingat ka, papasok kita sa kulungan. Ang totoong proposal na ito ay mismong ebidensya. Maraming datos sa peking proposal. Ang sinadyang mali ko, para akitin si G at makahuli. Kailangan pa natin itong pag-aralan. Lindong, ang galing mo naman. Ganito kalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nasilaw ako sa takot. Ituturo ko sa iyo ngayon kung paano hanapin ang tuta. Sino ba talaga ang tuta sa Wei family? Seryoso, sino siya? Mag-isip ka mabuti. Noong araw na yon, pag-uwi mo, kanino mo ipinakita ang proposal? Noong araw na iyon, si Fan Xiaoyao lang ang nasa bahay. Matapos kaming mag-usap ng ilang salita, umakyat na ako sa kwarto. Siya nga, si Fan Xiaoyao. Walang kwentang security ka. At ang ina, nilabag mo ako? Sinong nagsabing nilabag kita? Alam mo naman sa puso mo. 8. Ate, pakinggan mo, ipapaliwanag ko. 8. Nalito lang ako sandali. Akala ko sa Sing Hongwen. Makatutulong sa atin para makuha ang bagong proyekto. Ang pagmamakaawa ko wala ng silbi.
Kung gagawa kang pakiusap kay Lindong ka humingi. Siya ang ninakaw mong proposal. Lola, tulungan mo naman ako. Okay. Wei Zixuan, ano ba yung sinasabi mo? Ahit nagamali si Xiao Yao. Ba't isa sa atin ay miyembro ng pamilya? Hindi dapat tayo mangapa at magmakaawa. Manan lang magmamakaawa sa isang security. Lola, At saka, ginawa rin niya yun para sa atin. Para mapasungkit ang bagong proyekto. May mabuting intensyon din siya. pero Lola. Ginawa ko rin to para tumulong sa iyo. Para bawasan ang ating pasanin. Sino ang nakahamak sa akin? Si Lindong. Fan Xiao Yao. Tama na. Ano man pa ang sabihin, siya naman ang kapatid mong babae. Dapat tapusin na natin to. Hayaan na natin, ituring na lang na wala na. Bigyan siyang isang pagkakataon. Said. Sasunod ako sa'yo. Pagkatapos naming mag-usap, nagkasundo kami na mas maganda ang proposal ng Tsing family. Bakit? Klarong kinopya nila ang atin. Mali lahat ang mga datos nila. Bakit? Klarong kinopya nila ang atin. Mali lahat ang mga datos nila. Ako ang judge. O ikaw ba ang judge? Kung sasabihin kong maganda ang gawa ni kanino, siya ang ituturing na magaling. Kukunin ko lang ang tawag. Wei Zixuan. Masyado ka pang bata. Gayon na panahon, hindi sapat na mapahanga lang ang judge. Sa isang proposal, kailangan mong idagdag yun. Binayaran mo raw ang mga jodye? Hindi naman ako gumagawa niyan. Huwag magbintang ng wala sa laman. Lola, sa proyektong ito, maari akong makipagtulungan sa Wei Group. Ang kita, hahatiin natin ng 50-50. Sapagkat, kung pakakasalan ko si Wei Zixuan, magiging isang pamilya na tayo. Sing Hongwen, sa totoo lang, tayo naman talaga ay isang pamilya. Huwag kang mag-alala, tiyak na si Wei Zixuan ay magi-divorce sa maliit na security guard na ito. Kuluyan niyang putulin ang anumang ugnayan. Hindi ako sang-ayon. Saan ka napunta? Wala, ayos lang. Mga kasama, may balita ako. Ipapaanunsyo ko lang. Katatapos lang, ang chairman ng Dingsheng Group ay nakita ang proposal ng dalawang pamilya. At sinabing ang proposal ng Tsing family ay hindi angko. Masangkop ang proposal ng Wei family. Tinawagan mo ba ang chairman Ding Sheng Group? Na? Lindong, ang galing mo talaga. Ikaw, mabahong security. Ikaw na naman ba ang may kagagawan nito? Bakit palagi ka bang sumasalungat sa akin? Tsing Hongwen, huling babala ko sa'yo. Kung magtatangkang maghasik ka pang gulo, wawasakin ko ang buong Tsing family. Umalis. Sec leader. Ang pagkakakilanlan ng mga taong sumaksak sa'yo. Hindi ko nahanap. Pero, tila may kaugnayan ito sa mga 5 malalaking pamilya ng Kyoto. Kamakailan, tanging ang Zhao family ng Kyoto ang nagpadala ng tao sa Linjiang City. Iyan ang pamilyang Zhao sa Kyoto ang kumilos. Gawin ba natin? Maghahanap ako ng kakampi. Lalaban tayo para wasakin ang pamilyang Zhao. Hindi ganoon kadali. Ang Wujimen namin ay napabagsak mula sa Ruro. At ito'y dahil sa pagsisikap ng 5 malaking pamilya sa Kyoto. Young sec leader, malayo ka na rito. Sa Kyoto pa nga, sobra ka nang nagtatago. At yet, napansin pa rin tayo ng mga iyon. Mag-imbestiga pa tayo. Tingnan ang kilos ng ilang pangunahing pamilya sa Kyoto. Say, Master. Naisip ko na matay na ako sa kaba. Dahil hindi ka dumarating. Sobrang nerbiyosa ako. Buti na lang gasngas lang ang sugat. Anong nangyari sa'yo ngayon? Nabangga ako sa kalye, ng ilang lokal na busabos. Ah, tama. Ngayon dahil kay ang chairman Ding Sheng Group. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi natin nakuha ang project na ito. Nakuha natin ang proyekto. Maglaan tayong oras. Dapat nating pasalamatan siya. Hongwen, huwag ka munang magmamadali. Binigay ko ang proyekto sa Wei family para makuha namin ang tiwala nila. Gayon, gusto ko na ng bagong paraan. Maghintay ka lang, panoorin mo. Hello, magandang araw po. Magandang araw po, MS Wei Zixuan. Pasensya po sa abala. Ako si Zhao Kang, chairman ng Dingsheng Group. Gusto ko kayong anyayahan na kumain para pag-usapan ang proyekto ng Future Tech City. Kung magkakaroon ng pagkakataon, makipagtulungan sa Ding Sheng Group. Isang karangalan para sa akin. Ayos, napakadaling. Saji, sa Linjiang Hotel. Alas 7 ng gabi. Sige po. Ang chairman Ding Sheng inimbitahan ako kumain para pag-usapan ang Future Tech City tungkol sa pakikipagtulungan. Sama ka sa akin. Sige. Kung makakatrabaho natin ang Ding Sheng Group, tiyak na, mas magiging maayos ang bagong proyekto. Mamaya, magpakitang gilas ka ha. O sige. MS Wei Zixuan. Magandang araw po. Paano po namin kayong tatawagin, chairman? Zhao Kang. Wizitsuan. Ito ang asawa ko, Lindong. Magandang araw po. Anong tinititig mo? Nakikipagkamay lang ako sa'yo. Mapapangasawa ang MS Wei Zixuan. Isang napakabatang at mahusay na asawa. Swerte ng kapatid natin, ha? Halika, umupo ka. Matagal na namin naririnig ang lakas ng Wei family. Wala lang pagkakataon deti na makipagtulungan sa Wei family. Gayon tamang-tama. Pwede namin kausapin si Wei Zixuan. Ang seryosong usapan tungkol sa kooperasyon. Makipag-collab sa isang chairman.
Ito ang karangalan Wei Family para sa amin. Ang proyekto na Future Tech City. Kung makakatrabaho namin kayo, titiyak na magiging maayos ang pagunlad. Kung maging matagumpay ang unang proyekto, pagkatapos pwede na tayong mag-collaborate sa marami pang proyekto. Pasensya na, sandali lang. Lalabas muna ako, pupunta sa banyo. Zhao Kang, ano bang ibig mong sabihin? Gusto ko lang makipagtulungan sa Wei family. Kita lang ang pag-usapan, walang iba. Kung gagalawin mo si Wei Zitsuan, ipapabagsak ko ang buong Zhao family sa'yo. Ang nakakakilabot naman. Hindi lang kita gagalawin, Zhao Kang. Gagawin ko pa kay Wei Zitsuan. Nakusang loob na may pagsasaklas sa akin. May lakas ka ba? Alam mo ba bakit ako pumunta sa Shenzhou? Dumating ako dito para gawing wala ka na at kunin lahat na meron ka. Kaya tungkol doon sa Huek Group na bagay, ikaw ang gumawa nito. Yung mga taong kumuha ng sa Linjiang Hotel, ikaw din ang kumuha sa kanila. Sa bidding meeting, sinadyang tumawag ka at sinabi mo, Wei family ang pinakaakma, para lang lapitan si Wei Zitsuan. Ang babae tulad ni Wei Zitsuan. Siyempre gusto kong tikman kung ano ang pakiramdam. Zhao Kang Bao 031. Kung may problema ka, harapin mo ako. Lumayo ka kay Wei Zitsuan. Gusto ko nga galawin ang babae ni Lindong. Anong magagawa mo sa akin? Lindong, tigilan mo. Anong ginagawa mo? Wala naman. Isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Akala niya Marlin na may gusto ako kay Wei Zitsuan. Wala naman. Katulad ni Wei Zitsuan. Isang babaeng napakabata at maganda. Normal lang kung magkamali si Marlin. Bihira na lang na dumating si Zhao Kang para makipag-usap tungkol sa proyekto. Bakit mo sinuntok siya? Ayos lang ako. Hindi naman malala ang sugat. Huwag mong hayaan na dahil sa akin maapektuhan ang relasyon ninyong mag-asawa. May mga dapat pa akong ayusin. Alis na ako muna. Hindi naman niya ako ginawang ano. Bakit ka naman nang walang dahilan? Nanakit? Sa totoo lang, yung si Zhao Kang, hindi siya mabuting tao. May layunin siya sa paglapit sa'yo. Lalaki siya. Lahat ng lalaking lumalapit sa akin may tinatago. Alam mo ba, kapag nakipagtulungan tayo sa kanila, ang laking kikitain natin. Maniwala ka sa akin. Seryoso, hindi siya mabuti. Sa tingin ko, ikaw ang hindi mabuti. Sobrang possessive mo. Pwede ba akong magpaliwanag? Paliwanag ng ano? Paano? Takot ka na mahuli ako ni Zhao Kang? Sa tingin ko, nagsiselos ka lang. Sa utak mo, maliit lang talaga ako sa paningin mo. Di ba? Hindi ba ganun? Sige, sabihin mo nga. Bakit mo siya sinaktan? Anong rason mo para bagbigin siya? Kung nagsiselos ka kay Zhao Kang, gawin mo ng maayos. Maging maayos at matiyaga. Gumawa ng gawa. Maging isang tunay na lalaki. Huwag ka nang mainit-init na nagsiselos ng walang dahilan. Wei Zitsuan. Nakumpirma na namin dito ang tungkol sa Future Tech City. Mga specific na detalye ng kooperasyon. Kailang ka libre? Kain tayo ng magkasama. Sige, Chairman Zhao. Libre ako ngayong gabi. Seji, ako nang mag-reserba. Ipapadala ko sa iyo ang oras at address mamaya. Sige, bahala na. Hindi kita isasama. Kung isasama kita, mag-inggit ka na naman. MS Wei, diretso ka naman. Tapos ang kontrata natin ay ganito na lang, ayos na. MS Wei, kung may problema ka, kontakin mo lang ako anumang oras. Kailangan ko ring pasalamatan si Chairman Zhao sa tiwala. Seji, simulan na natin. Magaling uminom si MS Wei. Para sa atin, isang tagay para sa magiging kooperasyon natin. Maghang, medyo lasing na si MS Wei. Kung ganoon, dito na lang natin tapusin ang usapan para sa gabi. Hahayaan na natin dito ang pag-usap natin. Isasama kitang pauwi. Kaya kung ganito, kung hindi ka kampante sa akin, MS Wei, ipapadala ko na lang ang super para sa'yo. Mag-isa kang umiuwi. Delikado ang gabi para mag-isa. Chairman Zhao, hindi ako nag-alala tungkol sa'yo. Sige, bahala na kay Chairman Zhao. Sej, Bakit hindi pa siya bumabalik? Uy, mahal. Bakit hindi ka pa uwi? Nag-overtime ka ba? Malapit na akong dumating. Sej, hihintayin kita. MS Wei Zitsuan. May lumilipad na insekto. Mukhang kinakabahan si MS Wei Zitsuan. Wala naman. Bakit ka pa nauwi sa gabi? Hindi ba magagalit yung asawa mo? Kahapon kasi parang tila mahigpit siya sa'yo. Hindi kasi nungsong ganun ang asawa ko. MR Lindong. Nagkamali kayo, MR Lin. MR Lindong. Tigil. Anong ginagawa mo? Lindong, bakit naman uli kang nanakit? Kakatapos lang niyang gumagawa ng pang-abusong iyon. Hindi mo ba nakita? Zhao Kang, binalaan na kita. Huwag mong galawin si Wei Zitsuan. MR Lindong. MS Wei Zitsuan, huwag kang magalit. Siguro nagkamali lang talaga. Siguro ako yung Nung hinahabol ko yung insekto, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Marlin. Hindi ka man nagtatanong, sinuntok mo na siya. Baliw ka ba? Lindong, anong ginagawa mo ha? Subukan mong suntukin pa siya, tingnan natin. Marlin. pakinggan mo muna ang paliwanag ko.
Talaga, misunderstanding to. Huwag mo nang ipaliwanag. Walang pakialam, sinuntok na agad. Hindi na kailangan magpaliwanag. Wei Zitsuan, hindi na ako babalik bahay ngayong gabi. Mananatili ako rito kasama siya. O hindi ba? Ito ang buhay ko. Wala kang pakialam dito. Ako ang asawa mo. Bakit hindi ako pwedeng mag-alaga? Miss Wei, si Marlene ay galit pa. Mas mabuti pang kausapin muna si Marlene. Magpaliwanag ka muna. Hindi ko pinapansin kung galit siya. Walang pakialam kung sino tama o mali. Ang alam lang niya, suntukin. Isang lalaki lang. Ang reklamo ay selos at pag-aaway. Suntok ng suntok. Mali pala ang akala ko sa'yo. Lindong. Ilang taon nang lumipas. Di ko inasahan na ganun pa rin ang utak mo. Hindi ito gumagana ng ganito. Wala kang ita. Wala ring utak ang asawa mo. Ang dali-dali niyang malilinlang. Sa tingin ko, hindi magtatagal. Siya na ang akin. Anhin mo, Ay naku, umalis na ako. Ayos na ba kung umalis na ako? Lindong, Lindong o tatlo ay. hintayin mo lang. Hindi lang ako makikipag-akyat sa kanya. Ipapadala ko pa ang video sa'yo. Para makita mo kung paano siya nasa ilalim ko. Paano siya kusang gumagawa nito. ikaw, siyas na mga bagay. Anong ginagawa mo? Tayo, inom tayo. Matutulog na kami ni Wei Zitsuan. Sa susunod na lang. Sage ayos. Hindi ba sinabi mong natulog mo na kay Wei Zixuan? Bakit ganun? Gusto mong matulog sa kalye kasama kami? Pasensya na. Kaya, Bakit mo ako niloko? Ayaw mo ba akong makita? Hindi naman. Ako, Sage na. Alam kong may iniisip ka. Tara na. Uminom tayo. Ininom lang para maalala mo na wala ang lungkot. Nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi? mahal. Katatapos ko lang maglakad sa baba. Babalik agad ako. Pasensya na. Kailangan ko nang umuwi. Bukas na lang ulit tayo. Mahal, nandito na ako. Tungkol sa kumpanya. Huwag ka nang makialam. At tungkol sa pakikipagtulungan sa Dingsheng Group, ayos lang. Kaya ko yan asikasuhin mag-isa. Natatakot ka na istorbohin ko kayo? Hindi mo dapat pakialaman. Hello? Liu Ming, bantayan mo si Zhao Kang. Sec leader, Miss Win itong mga araw na ito. nakipagkita siya kay Zhao Kang ng 5 beses. Ngunit puro usapang negosyo lang naman. Minsan, magkasama rin sila kumain. Bukod dun, Wala na. wala na talaga. Palagi si Zhao Kang ang nag-aanyaya. Siyang lumalapit kay Wei Zixuan. Lahat yan para sa pag-uusap ng kolaborasyon. Minsan kasi, eksaktong oras ng pagkain. Dalawa lang sila, kumakain. Pero pinag-usapan pa yun ng dial. Siguradong kikilos si Zhao Kang. Bantayan mo siya para sa akin. Huwag mong pakawalan. Opo, Ako at Zhao Kang. Pipirma na kaming kontrata ngayon. Anong kontrata? Yung building materials para sa Future Tech City. Si Zhao Kang ang magbibigay sa atin. Mas mura ang presyo kaysa sa ibang kumpanya. 2 puntos mas mababa. Kung ganyan, may malaking kita tayo rito. Ang bait naman ni Zhao Kang. Bakit bibigyan niya tayo ng ganito? Ganitong murang presyo. Parang binibigyan lang niya tayo ng kita ng libre. Lindong, ang sinasabi ko rito, gusto kong ayusin muna natin ang relasyon. Ayusin para wala ng alitan. Bakit sinisiraan mo pa rin si Zhao Kang? Hindi naman. Gusto ko lang. Paalalahanan kang mag-ingat. Alam mo ba, mapababa ko ang presyong ganito kalaki? Alam mo ba kung gaano ako katagal nakipagnegosasyon? Lindong, mula umpisa hanggang ngayon. Abala ako sa kumpanya, loob at labas. Pagod na ako. Pag-uwi ko pa lang, pinagsaselos mo pa ako dito. Pwede ka bang kumilos na parang lalaki? Hindi ganoon kabuti ang loob ni Zhao Kang. Ang kargamento niya, tiyak na magkakaproblema. Tatanungin kita, na-deliver na ba ang batch ng materials? Na-deliver na. Nagsimula na rin ang trabaho ngayon. Alam ko na, lagi ka lang nagsaselos. Pinagpapalagay mo ang masama, kahit wala namang besehan. Zhao Kang, hanggang kailan ka magtatago? Chairman Wei. Anong nangyari? ang Future Tech City Project. Tapos ng building materials. Umubos na. Kamakailan lang hindi ba? Kakadeliver lang isang batch? Ang mga materyales nila, dumarating ng paunti-unti. Yung unang batch na dinala ilang araw ang nakalipas. Ilang tonelada lang ang laman. Hindi talaga sapa. Yung proyekto na iyon, kamusta na ang progreso? Dahil naubos na ang materials. Tumigil mo na ang trabaho. Ngayong pupunta ako sa Dingsheng Group. Hahanapin ko si Zhao para magtanong. Hoy, kanilang mga materials. Kailan ba talaga? Ihahatid yon? Ipasa mo agad sa akin. Ang mga materials. Nagsimula na ang proyekto namin. Nakaumpisa na. Kailangan na namin agad. Sasabihin ko sa'yo. Kung dahil sa'yo, hinuli ang paghatid na materials. At maantala ang progreso. I-report kita. Ano ba yan? Wala na bang tiwala? Sa pagitan ng tao? Pakiusap, pasok kayo. Chairman Zhao, ubos na ang materyales na dinala ninyo. Kailan pa matatapos at may papadala ang natitira? Pasensya na, MS Wizitsuan. May problema po sa supply na materials.
Nagkaroon na ebriya. Sabi ninyo, Ang ganitong class na materials sa Chenzhou, ang mahal talaga. Kaya ako pa nga, mula pa sa ibang probinsya, nilapitan ko ang mga koneksyon para makuha ang medyo murang mga ito. Pero ngayon, nagkaroon ng problema sa transportasyon. Hindi pa namin may papadala pansamantala. pero ubos na ang mga materyales. Huminto na ang trabaho sa site. Takot na maapektuhan ang proyekto. Pinapangako ko. 3 araw, tiyak na darating ang mga materials. Bilang paghingi ng paumanhin, MS Wizitsuan, gusto kong imbitahan kayo na kumain ng hapunan. Sec Leader, kulang ang materyales sa proyekto. Kaya huminto ang trabaho ngayon. Si MS Wizitsuan ay pumunta kay Zhao Kang. Sed, naintindihan ko. Bumalik na. Tungkol sa mga materyales, huwag kang mag-alala. Asikasuhin ko ito para sa iyo. Materyales. Anong materyales? Hindi ba ang proyekto huminto dahil sa problema sa materials? Yung sinasabi mo? Nakausap ko na si Zhao Kang. Sabi niya dahil in-order ang mga materyales mula sa ibang probinsya. Nagkaroon ng problema sa paghatid. Darating daw sa loob ng 3 araw. Sa tingin ko, ganito kalaking order, hindi mo dapat lubos na paniwalaan si Zhao Kang. Lindong, maaari ka bang? Huwag mo palaging sirain ang pangalan ni Zhao Kang. At narinig ko rin na wala talaga siyang umorder ng anumang materyales mula sa ibang lalawigan. Narinig mo ba? Kanino ka naman makikinig? Ikaw nga kasi ay isang security guard. Narinig mo ba? Kanino ka naman makikinig? Ikaw nga kasi ay isang security guard. Sige na nga. Alam ko na. Alam kong nag-alala ka para sa akin. Huwag kang mag-alala. Nasa isip ko na yan. Wizixuan, tatapos na rin ang 3 araw na ito. Bakit hindi pa dumarating ang tao ni Zhao? Maghintay muna tayo. Si Zhao Kang siya naman ay sobrang hindi mapagkakatiwalaan. 1 araw na tigil sa trabaho. Sayang ang kita. 1 araw na sweldo. Pagdating ng oras, Kung hindi kami makahabol sa schedule, kailangan kaming magbayad ng malaking multa. Darating si Zhao Kang. Wizitsuan, Tungkol sa mga nagdadala, sila nga pala. malapit na silang dumating sa Tianzhou. Ngunit kanina lang, tinawagan nila ako at sinabi na ang truck nila Hinold up kinuha ng JC. hindi makalabas muna. Jay? Bakit si JC? Bakit kinukulong ang kotse nila? Ewan ko rin. Siguro may napagalitan silang tao. Pero siya ngayon, nasa pag-ayos na ng relasyon. Pinipilit niyang mapalabas agad. Pero tungkol sa mga papeles, pesensya na talaga. Chairman Zhao, paano niyo nagawa yan? Xiao Lin, Chairman Zhao. Hindi na pwede ang pagpapaliban ng project. Hindi na pwedeng delay pa. Tungkol sa mga materyales. Pakisuyo, mag-effort pa kayo. Tulungan ninyo kaming mag-follow up. Kasalanan ko po ito. Ganito na lang. Ang naidelay ninyong araw na trabaho. Sabutin ko na lang. Sabutin ninyo sa akin ang bayad para doon. Hindi na kailangan. Pero tungkol sa materyales, pakiasikaso ninyong mabuti. Kung wala na pong iba, umalis na kami. Ngayon naman, ano ang gagawin natin? Kunin muna ang emergency fund ng kumpanya. At agad na, umorder ng isang batch ng materyales. Pero kung ganito, ang cash flow natin. Anong gagawin natin? Sing Hongwen. Kay Fan Fiaoyao. Handa na silang mag-rate. Wizixuan, may malalang problema. Ang mga account ng kumpanya natin. Wala na siyang pera. Hindi na namin mababayaran ang sahod. Anong sinabi mo? Wala nang pera sa kumpanya account. Wizixuan, Pesensya na. MR Zhao. Nagkaroon lang aberya dito. Tatawagan kita mamaya. Naalala ko dati. Dati may 1 billion pa. hindi ko rin alam. Wei-Zitsuan, sabihin mo ng malinaw. Ano ba talaga nangyari? Saan napunta lahat ng pera ng kumpanya? Paano nawala ang 1 bilyon? Wizitsuan, Narinig kong kamakailan. na malapit ka kay Zhao Kang Dingsheng. Sobrang lapit daw niyo. Hindi ba ka ang 1 bilyon ay ginamit mo para sa isang lalaki? Fan Xiaoyao, huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Sabihin mo naman, saan talaga napunta ang pera? Ako, Sejna. Ang importante ngayon, ibalik ang pondo ng proyekto. Tapos bumili ng panibagong materyales. Ang dali mong magsalita. Iyon pala, 1 bilyon yan. Lindong, wala kang pakialam dito. Tumigil ka na diyan. Mas mabuti kung kakaunti na lang ang sasabihin mo. Kung makahiram ako ng 1 bilyon, Gawin mo nga. Kung sakali, hindi mo mahiram ang 1 bilyon. Lumayas ka sa bahay ng Wei. Hoy, Liu Ming. Ano? Ulitin mo nga, kailangan ko ngayon ng 1 bilyon. I-transfer mo ang pera sa account ng Wei Group. Said, Sino ba sa tingin mo ikaw? Sabi mo, hiramin ang 1 billion. Tap, hiram na agad? Tama na, wala na tayong oras. Hindi tayo pwedeng maglaro rito. Umalis ka na agad. Lola, dumating na ba ang pera? Wei Zitsuan. Nagpapatuloy ka pa rin sa palabas mo? Akala mo ba talaga na ang binata ninyong iyon? Ay Sai Sing Hongren, kuya ko?
Pag sinabi mong 1 billion, bigla na raw 1 billion? Hindi kayo naniniwala? Tingnan ninyo. Ano ba itong nangyayari? Ito ay transfer mula sa Chenzu Bank. Hindi ito maaring makamali. Lindong, magsabi kang totoo. Saan nanggaling ang perang ito? Hiniram ito kay Liu Ming. Magkaibigang hanggang kamatayan kami. Hiniram ko sa kanya para sa emergency. Babayaran ko siya pag nagkaroon na ako. Akala ko kung sino pa. Sa Liu Ming pala. Wake Group. Halos nagsasara na, hindi ba? Si Liu Ming ngayon. Kayang hiramin kang 1 billion. Mag-ingat ka. Pag na-bankrupt siya, tingnan natin kung paano mo babayaran. Fan Xiaoyao. Sa kabilang lahat, tumulong siya sa atin dati. Kung ganoon ang sasabihin mo, hindi ba sobra na? Nakuha ko na ang pera. Ngayon, hinihiling ko sa'yo. Mag-sorry ka kay Wei Zitsuan. Ano ka ba? Gusto mong magpasorry ako sa'yo? Pera ba to? Kinuha ba to ni Wei Zitsuan? Hindi pa sigurado. Lola, Tama na. Xiaoyao, magsorry ka sa kapatid mo. Paumanhin po. Sige na, tapos na ang usapan tungkol dito. Ipamigay nyo na ang sweldo agad. Lola, pupunta na ako ngayon. Mag-order ulit tayo. Isang batch ng materyales sa konstruksyon. Walang problema. Umalis na muna ako. Sich, asikasuhin mo na ang mga bagay na to. Huwag magmadali. Sa tingin ko, mas mabuting mag-ingat tayo. Siguraduhin muna ang partner natin. Kapag okay na, saka magbayad. Nasa account naman ang pera ng kumpanya. Di yan mawawala. Sa tingin ko may punto ka. May katwiran ka rin. Kung ngayon, may lalabas na problema muli, talaga namang ubos na tayo. Ano, ako ba yun? Anong sinasabi mo? Nag-alala lang ako na may magnanakaw. Dumating lang para tumingin. Kung hindi ka pumunta, di sana may magnanakaw. Lindong, Tumahimik ka. Dito ba? Ang lugar mo para magsalita? Ikaw, manahimik ka. Ano ba tong nangyayari? Lola, 2 araw ang nakalipas, nasa auction siya. Nagpatalo siya dahil inis. Bumili siya ng kwintas na nagkakahalaga ng 1 bilyon. paano mo nalaman? Kalokohan. Sobrang kahangalan ang ginawa mo. Ikaw. Lola, nakamali ako. Sayang ang pagkapalaki ko sa'yo. hindi ko kasalanan to. Ang organizer ng auction ang nandaya. Bakit? Ngayon nagnakaw ka ulit. Gusto mo bang gumagsak ang Wei family? Bumili pa naman ako ng isa. Nasingsing na emerald. Lola, Fan Xiaoyao. Nagnakaw ng malaking pondo ng grupo. Kung iyan lang, sapat na para ikaw ay makulong. Mahatagal ka ng dekada sa bilangguan. Bayaw. Huwag bayaw. nagkamali ako. Pakiusap, magsalita ka para sa akin. Lola, alam ko na ang pagkakamali ko. Tulungan mo ako. Hindi na ako maulit. Seryoso, alam ko na ang sala ko. Alam mo na ba na bakit ka nandito ngayon? Ano ang gagawin mo? Tatawag ako ng pulis ngayon. Wei Zitsuan. Si Fan Xiaoyao, kahit ano paman, siya rin ang kapatid mong babae. Sa tingin ko, palampasin na lang natin. Lola, pero si Fan Xiaoyao. Siya ang kapatid mo. Kailangan mo ba siyang sirain? Kontento ka ba kapag napayak mo siya at napapagalit ako? Lola. Yung birdeng emerald ring ko. Binalak kong ibigay sa inyo. Sa mata ni Wei Zitman. Ang nakikita lang niya ay pera. Dito sa bahay na ito, ako lang ang nagpapakita ng paggalang at pag-alaga. Nakasama ninyo. Fan Xiaoyao. Wei Zitsuan. Lola, pwedeng lagpasan na natin ito. Pero si Fan Xiaoyao, nagnakaw ang pera ng kumpanya. Kailangang siyang magbayad. Pera. Ikaw naman, pera lang ang iniisip mo. Hindi ako pumapayag sa bagay na ito. Hindi, nakakainis talaga. Ang lola, ganun na lang. Bakit niya basta na lang pinatawad si Fan Xiaoyao? Palagi niya siyang pinapaboran. Nakakagalit talaga. Mahal. Kung nandyan ako, hindi naman ako pipili. Hindi ba't mas mabuti yun? Buti na lang ngayon. Naayos na ang krisis. Salamat sa iyo. Para sa asawa ko yung ginawa ko. Karapat dapat lang. Kung ang proyektong ito ay lalago ng mabuti. Ang kita, kahit man lang, umaabot ng 1 billion o higit pa. Kung ganyan nga, talaga namang yayaman tayo. Eden. Yayaman na tayo. Anong balak mong gawin? Siyempre gusto kong paunlarin pa ang Wei family para mas maging malakas tayo, mas makapangyarihan. Kung ganun, hindi na ako pipiliting lola. Ikakasal na siya sa iba. Mahal, huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kita. Papaaralin natin ang Wei family. Gagawin nating number 1 sa Chenzhou. Tumawag ang ospital. Sabi nila tungkol sa sakit ng nanay ko. May kaunting pagbuti. Pupunta ako sa ospital mamaya. Titingnan ko siya. Ayos yan. Kapag tumapos ako kumain, sasama ako sa'yo. Said. Pero, ayos ba ang kumpanya mo? May problema. Pero nagset akong appointment mamayang hapon.
Mamaya hapon, kakausapin ko ang mga bagong supplier ng materyales. Pag-usapan namin ang kontrata. Medyo mataas nga ang presyo. Masyado nga. Pero local lang sila. Mabilis ang delivery. Sedge, ayos. Masisiyahan si nanay kapag nakita kanya. Tiyak na matutuwa siya. Hello, Zhao Kao? Talaga? Ang galing naman. Sige, magkikita tayo mamaya. Anong nangyari? Zhao Kao, sinasabi niya ang mga kargamento. Darating na daw ito sa Chenzhou. Pwede na itong i-deliver ngayon. Mahal, sinabi ko na sa'yo, hindi ganoon si Zhao Kao. Ako mismo ang nakarinig. Dahil sa kargamento, nag-away daw siyang tao. Mahal, ayaw na kitang samahan. Papunta sa ospital. Talaga, kailangang i-deliver ko na. MS Wei. Pasensya na at naantala kami. Talagang humihingi kami ng tawad. Walang problema. Alam kong may pinagdadaanan din kayo. Si Chairman Zhao po ang nagbenta sa akin. Ang materyales na sobrang mura. Ako pa ang dapat magpasalamat. Mga maliit na bagay lang yan. Bilang kabayaran na abala. Kain muna kayo, hayaan niyo ako. May masamang balita, MS Wei. May nangyari sa site. Masama to. May masamang balita, MS Wei. May nangyari sa site. Anong nangyari? May grupo mga goon. Humarang sila sa amin. Sabi nila we are constructing dito. Sabi nila hindi kami nagbayad ng proteksyon. Ayaw talaga nilang payagang mag-umpisa kami. May ganitong bagay ba? Tara. Titingnan ko muna. Tara. Sila ngayon, Sino ang boss dito? Ako ang mula sa Wei Group. Vice President Wei Zitsuan. Kayo naman, sino kayo? Wei miss. Naglalako ka dito. Hindi mo ba narinig ang pangalan kong Deng John? Ilang kalye sa paligid. Ako ang nag-aayos niyan. Nagtatayo kayo rito, pero hindi ninyo binisita ang pier ko. Hindi yan tama, no? Anong Deng John na yan, gago? Lumayas kayo dito, agad. O tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis. Nakagawa ba kami ng krimen? Kayo pa nga. Nagalit ninyo ang pangalan kong Deng Jun. Walang sinuman ang makakaligtas. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Sa teritoryo ni Deng Jun, kapag magbubukas ng trabaho, may bayad sa proteksyon. 50,000. 50,000. Ang laki na hinihingi mo. Boss Zhao? Sino ka ba, bata? May karapatan ka bang magsalita rito? Pwede rin kung ayaw mong magbayad. Sa tingin ko, Wei Zixuan, ang ganda mo naman. Kung sasamahan mo ako ng isang gabi, 500,000. Sige, tatanggapin ko na yun. huwag mo akong hawakan. Medyo mabangis ka pala. Gusto mo bang mamatay? Inakala mong pwede mong saktan ang kuya namin. Sulong kayo, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Ngayon, walang makakalabas. Sulong. Kuya. Tama na, nagkamali ako. Lumuhod ka. Gusto mo pa ba ng 500,000? Kailangan mo pa bang yumukot? Hindi na. Gusto mo pa ba kay Wizitsuan? Di na kami mangingahas. Patawarin niyo na po ako. Susunod na po kami sa mga patakaran. 500,000. Meron din ako. Pero kung gagalawin ninyo si Wizitsuan, papatayin ko kayo. Kuya, di na ako mangingahas muli. Lumayas ka na. Alis na. Zhao Kao. Ikaw, Okay lang. Zhao Kang. Xiaolin, tawagan mo ang ambulansya. Saj, Zhao Kao. Huwag kang dapat masaktan. Mas maayos na ang nanay mo kamakailan. Sabi ni Dian Huang, sa susunod na buwan pwede na siyang maopera. Salamat, Doc. Maayos ang nanay ko. Kumalma na ako. Yung babaeng kasama mo nung huli, nasaan na siya? Nag-overtime siya sa kumpanya. Sage, ayos lang. Ako na muna ang alis. Paalam, Doc. Zhao Kang. Lindong, Binalaan na kita. Huwag mong galawin muli si Wei Zitsuan. Hindi kita papakawalan. Alam mo ba? Anong ginagawa mo? Sinamantala kanya kanina. Alam mo ba? Lindong. Huwag kang magkamali ng akala. Si Wizitsuan ay nasaktan kanina. Pinahiran ko lang siya ng gamot. nasaktan ako. Tama. Sa batok niya. Baka mga tao ni Deng John. Hindi sinasadyang nasaktan siya. Lindong, Titingnan ko. huwag ka na palagi. Na sobrang padalos-dalos, okay? Bakit lagi mong hinahampas ang tao? Hindi mo alam ang buong sitwasyon. Hindi mo alam kung sino si Zhao Kang. Hindi ko naman siya lubos na kilala. Kilala ko lang siya kamakailan. Pero malinaw sa puso ko. Hindi niya ako sasaktan. Alam mo ba, ngayon para ipagtanggol ako. Nakipagsagupa siya sa mga tulisan. Nagpakasakit doon. Halos mamatay siya. Tigilan niyo na ang gali. Kasalanan ko lahat ito. Lindong. Ako at si Wizitsuan ay simpleng mga kakatuwang negosyo lang. Hindi tulad ng inisip mo. Kung ayaw mo, iwasan ko na si Wizitsuan mo lang gayon. Ayos na yan. Zhao Kao, hindi mo kailangang huminging tawad sa kanya. Dapat siya ang huminging tawad sa iyo.
Lindong, huling babala ko sa'yo. Kung patuloy ka pa rin, kung iniisip mo ng parang maliit na tao, ang pusong taong marangal, pag-isipin ko talaga ng mabuti ito, ang relasyon natin. Huling babala ko sa'yo. Kung patuloy ka pa rin, na iniisip ng masama, ang pusong isang marangal na tao, pag-isipin ko talaga ng mabuti ito, ang relasyon natin. Wei Zitsuan. MS Wei. Ganitong ginawa ni Lindong. Ginawa niya yon para sa'yo. Zhao Kang, Pasensya na. hihingi akong tawad sa'yo para sa kanya. Ayos lang. Umalis ka na. Ayaw kitang makita. Hoy! I-check mo para sa akin. Zhao Kang, anong ginawa niya ngayon? Lindong. Mabilis. Malapit, magiging akin si Wei Zitsuan. Nangahas ka ba? Sobrang takot ako. Hindi na. Kakain ako kasama si MS Wei. Kayo naman, magpahinga na. Mukhang maganda ang katawan mo kamakailan. Sec Leader. Ngayon, si Wei Zixuan nasa construction site. Nilalaki ng isang grupo ng mga guon. Nangyari na si Zhao Kang nandun. Inabagsak niya lahat ng mga yun. Nasugatan pa siya. Nangyari lang. Ang guon na yun ay si Deng Jun. Dati siyang bodyguard ng Wang family. Nang mawasak ang Wang family, Sumama siya sa pamilya Singh. kamakailan, gumagawa siya para kay Zhao Kang. Nakuha ko na. Hoy, Lindong, anong meron? Wala lang. Hindi nyo ba naman nag-away ni Wei Zixuan? Nagkakagulo ba kayo? Wala. Ayos naman kami. Kasama ko siya kumakain ngayon. Talaga? Eh bakit ko nga nakita? Wei Zixuan, nakahiga sa bisig ng ibang lalaki. Zhao Kang, saan sila ngayon? Sinasabi mo pang wala. Pag nagkunwaring wala, agad lumabas ang katotohanan. Nasaan ka ngayon? Nasa tulay ako. Si Wei Zitsuan, hindi siya maintindihan. Sabi niya na masyado akong kuripot. Sinabi niyang marahas daw ako. Sinasabi mong kuripot ako. Lindong, bakit ang cute mo naman? Ako ba cute? Sasabihin ko sa'yo, si Zhao Kang naman, halata niyang, sadyang pinapagalit ka. Para magkaproblema kayo ni Wei Zixuan, para magkaroon ng alitan, Ara sa harap niya. mawala ang iyong dignidad. Alam ko naman. Pero ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto ko siyang suntukin. Pero kapag palagi kang ganyan, lalong lalalim ang alitan ninyo ni Wei Zixuan, mas lalo siyang malalim. Di ba? Kung tatakanin mo ang ganitong tao, kailangan ibalik sa kanya ang ginagawa niya. Gamitin ang paa niya laban sa kanya. Hayaan mo siyang sarili niya. Ilantad ang buntot ang tunay niyang pagkatao. Ganon, kaya malalaman ni Wei Zixuan ang totoong mukha niya. Tama yan. Lindong, may gusto akong pag-usapan. Anong usapan? Buong gabi ko, sinamahan kitang uminom, at pinag-isipan pa kita, nagbigay ng payo. Sabi mo, dapat bang magpasalamat ka sa akin? Paano ka magpapasalamat sa akin? Ang kay Wei Zixuan naman, mukhang bata pa siya. Hindi niya alam ang kabutihan mo. Samahan mo ako magdamag. Tinitiyak kong hindi mo malilimutan. Samahan mo ako magdamag. Tinitiyak kong hindi mo malilimutan. Said, nagmamalaki ka lang. Ayos na. Halika. Inumin natin. Uminom. Hindi alis hanggat hindi lasing. Bakit parang may sama ng loob ka? Ayos naman ang pakiramdam ko. Yung taong gusto ko. Nalulungkot dahil sa taong gusto niya. Kaya ako, naiinis. Sabi mo sa akin, paano ba ako magiging masaya? Gusto kita. Zhao Kang, nakita ko si Lindong. Pumasok siya sa hotel kasama ang isang babae. Parang yun na ang bayad niya, para sa gabi. Murang bayad sa'yo. Pinagkaitan siya ng swerte. Lasing siya. Pero, umalis ang babae. Iniwan siyang nag-iisa. Lindong, gonggong na Lindong. Saan ka pa galing nung madaling araw? Bakit hindi ka pa umuwi? Baka masyado akong nagalit kanina? Kahit ganun pa man, dapat umuwi ka muna. Kaya saka na ako mag-ayos ng tawad. Lindong. Hello, Chairman Zhao? Kayo at si Marlene. Kamusta na ba kayo? Salamat sa pag-alala, Chairman Zhao. Ako at ang asawa ko. Nagkabalikan na kami. Ngayon, ginagawa niya para sa akin. Ang midnight snack. Ayos, kung ganoon. Sadji, ganyan na lang. Chairman Zhao, may kailangan ba kayo? Wala rin naman talagang malaki. Kakatapos ko lang makakita ng isang lalaki, na mukha niyang katulad ni Marlene. Yun, yakap-yakap kasama ang isang babae. Pumasok sila sa isang hotel. Pero malayo naman ang pagkakita ko. Kaya hindi ako sigurado na siya yun. Gusto ko lang i-confirm sa inyo. Kung si Marlene nga, ay nasa bahay ngayon. Wala na siguro problema. Ang asawa ko naman, medyo impulsive siya minsan. Pero siya talaga,
Hindi yung ganong tao. Kaya kanina nagpadala pa ako. Ang ilang mga litreto sa'yo. Hindi mo na kailangang tingnan. I-delete mo na lang. Salamat sa pag-alala, Zhao. Answer. Ay, ikaw na naman, Lindong. Sabi ko na nga, bakit hindi ka umuwi? Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Aha, kasama pala yung si Answer. Yung malandi at tusong babae na yon. Nagkakalat kayong ganyan? Magandang araw po. Naghahanap lang po akong tao. May kaibigan akong pangalan Lindong. Saan po siya nakatira, Kuya Maam? Pasensya na po, Maam. Pribado po ang impormasyon ng bisita. Wala po kami karapatang magbigay ng detalye. Maam, gaano man kalaki, ipadadala ko na lang. Pasensya na po, Maam. Wala po kaming. Walang record ng pag-check-in para kay Lindong. Walang Lindong. Meron ba si Answer? Meron po. Nasa kwarto 601 sa itaas. Maam. Ito na ang kwartong iyon. Buksan mo ang pinto. Tarantado. Mahal. Saan to? Sino siya? Paano? Nakikita mo ba ako? Nagulat ka, ano? Ito. Anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Mahal. Huwag mo na akong tawaging mahal. Sasabihin ko sa'yo, Lindong, bukas ng umaga, kita tayo sa civil registry bukas. Maghihiwalay tayo. Mahal. Hindi mo pa binibigay ang pera. Anong pera? Sino kayong dalawa? Mahal. Pakinggan mo muna ako. Bitawan mo, Lindong, hindi ko akalaing ganito ka. Hindi ako ang asawa mo. Wala akong ginawa. Ako. Huwag mo akong tawagin na mahal. Nakakadiri sa akin. Maniwala ka sa akin. Sinusumpa ko sa langit. Wala talaga akong ginawa. Sobra akong uminom. Hindi ko rin alam. Paano ako napunta rito? Uminom ako ng sobra. Sabi mo nga sa akin, sinong kasama mong umiinom ng sobra? Answer. Saklap talaga, nakita na kita. Lindong, Sec Leader, pagkukulang ng iyong nasasakupan ito. Patawarin niyo kami at parusahan po ninyo ako. Hanapin ninyo ang tinatawag na Deng Jun. Hukayin ninyo siya. Hanapin ang ebidensya at ipadala kay Wei Zitsuan. Opo, Liu Ming. Kamakailan lang, tayo. Hindi ba? Masyado tayong naging mababang profile ba? Kaya nagkaganyan? Pati mga alagang pusa't aso. Lumalabas na lang at nagmamagaling. Sec Leader, ang 5 pamilyang malalakas sa Kyoto, laging magkakaugnay. Ang Zhao family, hindi sila madaling labanan. Magkakaugnay talaga sila. Hello? Ito si Lindong. Makipag-usap tayo tungkol sa isang kondisyon. Isang kondisyon na hindi kayang tanggihan ng inyong 5 pamilya. pwede na. Opo. MSW. Napansin ko lang nitong mga nakaraang araw. Medyo pula at namamaga ang paligid ng mga mata ninyo. May nangyari po ba? Hindi na ito sa'yo. Huwag masyadong mag-usisa. O manhin MSW. MSW. Anong meron na naman? Kanina sa labas, may nag-iwan sa akin ng isang tao na nagsabi. Naibigay ko ito sa inyo. Ano to? Hindi niya sinabi. Sabi niya, malalaman ninyo kapag nakita ninyo. Nangahas ka bang gumawa laban kay MSW? Papatayin kita. Halika, halika. Pagdating sa pagiging mapagbigay, iyan talaga si Zhao Kang. Kamakailan lang, sinagip niya ang dalaga, yung palabas na yun. Pag kumilos si Zhao Kang, ganito to. 5. 50,000. Sinong tinutuligsa mo? Hindi iyon ay 500,000. Ang bait talaga ni Zhao Kang. Magpanggap lang sa isang palabas. Ibibigay sa'yo niya ang 500,000. Siyempre naman, edi hindi mo ba? Tingnan mo kung sino ang kumilos. Iyan. Sagot ka. Bakit tumahimik ka naman? Miss Wei, Na ito na. Deng Jun. So kanina, yung gulo mo sa construction site. Lahat yan utos daw ni Zhao Kang. Miss Wei. kanina nagmamayabang lang ako. Ano bang Zhao Kang? Kay Zhao Kang daw yun. Wala naman ganyang bagay. Bukod pa rito, sino ba ang mag-artista para lang? Bibigyan ng 500,000. Tama ba? Tama ba ha? Tama, ama. Kung ayaw mo magsalita, okay lang. Ngayon din, tatawagan ko si Chairman Zhao. Sasabihin ko kay Zhao na sinabi sa akin ni Deng Jun ang lahat. Ako lang naman, gusto kong malaman ang totoo. Bakit mo pa itinatakip-takip? Anong saysay nun? Miss Wei, baka masabi ko sa'yo, baka. Pero huwag mo sasabihin kay Zhao. Wala akong ganoong kagustuhan. Ay naku, Ang usapan naman. Alam mo na, ang mga bagay na yan, masyadong simple. Tinawag ni Zhao Kang ang mga tropa niya. Sila'y sasama, magpapanggap lang. Pero, Miss Wei, Zhao Kang, walang masamang intensyon siya. Gusto lang niyang ipakita, magpahinahon siya sa inyo. Siyempre naman, ang gandang kagaya ninyo, kalahatan lang yan ng tao. Miss Wei, pumayag na kayo sa akin. Ang bagay na ito, huwag niyo sanang sabihin kay Zhao Kang. alam ko naman. Kuya. Kung gayon, kung nag-alala kayo ng ganito, mas mabuti siguro na hindi malaman ng iba. Hindi pa siguro. Tanga ka ba? MRW, bakit hindi na lang tayo? Sabay na lang. Mukhang maayos ang mood ni Zhao Kang. Mukhang maganda nga. Ayaw ko na siyang istorbohin. MRW,
Pasensya na, Zhao Kang. Ako. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Wala namang seryoso. Umakyatan na muna ako. Deng Jian. Magaling ang ginawa mo noong huli. Nasyahan ako. Pati pinuri ka pa ni Zhao Kang. Karangalan ko yan, Deng Jun. Tara, uminom tayo. May ipapagawa pa ako. Pag natapos to. Ito ang halaga. Zhao Kang, ikaw ang magsabi. Susugod kami sa apoy para sa'yo. Ako, Deng Jun. Hindi ako iling. Hindi mo kailangan. Sumugod sa apoy at sa apoy. Kunyari, dukutin mo ang isang tao para sa akin. Sino? Lindong. Hindi ko sinasabing minamalit kita. Kahit bigyan kita ng 100 tao, hindi mo pa rin siya makidnap. Wei Zixuan. Han Xiao. Gusto mong maging bayani at iligtas ang babae. Hindi sa dami ng paraan ang importante. Basta gumana, ayos na. Pag natapos ang palabas na ito, si Wei Zixuan, susunod na siya. Akyat na siya sa kama ko. Pero, Zhao Kang. Paano? Hindi puwede. Zhao Kang. Ikidnap si Wei Zixuan. Ako. Okay lang. Habang nangyayari ang kidnapping, Wei Zixuan, maaaring magkaunting suga, o kahit bahagyang masaktan. Maintindihan ko. Hindi kita sisihin. Zhao Kang. Kamakailan lang, nakatagpo na kami kay Wei Zixuan. Nagkita na kami dati. Kung iulit natin ang pagkidnap sa kanya. Baka medyo sobra. Kakabago lang. Sa labas ng bar, nakita ko si Wei Zixuan. Si MS Wizitsuan. Dumating siya dati. Yung babae. Mukha siyang medyo hindi natural ang itsura. Ikaw ba? May sinabi ka ba sa kanya? Wala. Talagang wala. Mabuti naman kung wala. Paano ako magtataksil kay Zhao Kang? Di ba? Ang mga nagtaksil sa akin, karaniwan, nasasaktan sila ng grab. Alam mo bakit? Bakit? Lumapit ka rito. Sasabihin ko sa'yo. Kung magtataksil ka sa akin. Kung inisip mong taksilin ako. Ang mga nagtaksil sa akin. Hoy! Sing Hongwen. Gumawa ka na. Kailangan ko pa bang turuan ka? Wei Zixuan. Hindi ko alam. Si Hanatang kuya. Anong pinag-usapan nila doon? Matagal na. Hindi na kailangang magtanong. Siguradong malaking deal yon. Magiging mayaman na tayo. Bakit hindi pa lumabas ang kuya? Hindi ko alam. Kuya. Kumusta si kuya? Kuya. Mahal. Nasaan ka? Mahal. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Magsalita ka. Hindi ko alintana kung sino ka. Ibabalatan kita. Maniwala ka ba? Kung susubukan mong galawin si Wei Zixuan. Mahal. Pasensya na. Nagkamali ako tungkol sa'yo. Okay ka lang ba? Ayos lang. Nasaan ka ngayon? Gusto kitang makita. Nasa bahay ako. Anong nangyari kagabi? Hindi ka umuwi buong gabi. Natulog ako sa opisina kagabi. Uwi na ako ngayon. Hintayin mo ako. Sed, Sino kayo? Ikaw pala? anong problema? Binabalaan ko kayo. Kung susubukan ninyong galawin si Wei Zixuan, patay na kayo. Narinig nyo ba? Sige, subukan ninyo. Hello, Liu Ming. Wala akong pakialam. Nasaan ka ngayon? Hindi kita papansinin. Anong ginagawa mo ngayon? Sa 10 minuto. Dalhin ninyo lahat ng tauhan niya. Punta kayo sa bahay ni Zhao Kang. Anong klaseng tao to? Sindikato ba to? Parang nagfe-film lang dito. Pero wala namang kamera. Nakita ko na ang Young Sec Leader. Kumusta, Young Sec Leader? Ang dami naman niyang dala. Ano bang balak nila? Sindikato 2, talaga. Nasaan si Wei Zixuan? Hindi ba yon? Siya ba yung asawa ni Lindong? Hinahanap nila ang asawa? At napunta sa akin ang nakita nila. Sabi mo sa akin, nasaan si Wei Zixuan? O babayaan kitang mabuhay ng dahan-dahan? Hindi ako nagbibiro. Kung sinabi ng pinuno ng Wujimen, walang magtatangkang gawing biro, yan. Zhao Kang. Zhao Kang. Nasaan si Wei Zixuan? Sabihin mo na ngayon din. Lindong, hindi mo ba sasagutin? Wei Zixuan. Hanapin mo siya. Magbati muna kayo. Zixuan. Tigilan nyo. Tayo na. Lindong, kanina hindi ka ba? Ang lakas magpanggap. Saji, ituloy mo. Pakawalan mo si Wei Zixuan. Kung hindi, magsisisi ka. Simula pagkabata, wala talaga nagturo sa akin kung ano ang pagsisisi. Zhao Kang. Pakawalan mo si Wei Zixuan. Pakawalan mo siya. Sej, isusuko mo ang mga kamay mo. Gagamitin mo ang reset sa Wujimen. Piliin mo. Gusto mo kay Wei Zixuan o ang kapangyarihan, ikaw ang bahala. Zhao Kang.
May 3 minuto ka lang. Pagkalipas ng 3 minuto, hindi na maghihintay si Fing Hongwen. Hindi ako makapaghintay. Alis na ako ng damit ngayon. Sino? Telepono. Huwag mo guluhin ang mood. Tumunog ang telepono. Hindi mo ba sinasagot? Sinabi ko na, matututo kang magsisi. Talaga, hindi mo sasagutin? Zhao Kang, ano ba talaga ang ginawa mo? Gago ka. Wala akong pakialam sa ginawa mo. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Gayon. Agad. Luhod ka at humingi ng tawad kay Lindong. Tatay, Wala ka na sabay. Ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo hinarap ang demonyong iyon? Alam mo ba o hindi? Naraid ang pamilya naming Zhao. Buhay pa ba sila o patay na? Sa isang kisamata lang ni Lindong. Malakas ang Wujimen. Pero kami. Nagkaisa ang 5 pangunahing pamilya ng Kyoto. Hindi rin sila mahina. Hindi possible na. Tahimik lang nilang pinatay yon. Kung hindi kakayanin ng Wujimen, Ang natitirang 4 na pamilya ng Kyoto. Kaya ba nila kapag nagkaisa? Ang tarantadong si Lindong, nag-alok sa kanila. Ang kondisyong hindi nila may tatanggi. Gayon na kumakalaban sa atin. Ay ang 4 nating mga dating kakampi. Nasa kamay ko pa sila. Huwag magpadalos-delos. Panahon na para pumili ka. Pipiliin mo bang iligtas ang sarili mo o ililigtas ang pamilya?